Si Shiro ay isang ordinaryong empleyado sa modernong Hapon, namumuhay ng tila walang kaluluwang buhay kung saan pare-pareho ang kanyang ginagawa araw-araw habang laging naghahangad ng higit pa. Tuwing umaga siya'y gumigising at sumasakay ng bus papunta sa opisina, nagtatrabaho hanggang gabi bago bumalik sa kanyang masikip na apartment kung saan niya ginugugol ang natitirang oras sa panunood ng mga walang kwentang TikTok. Lagi siyang gusto ng higit pa sa kanyang buhay, at ang kanyang mga hiling ay sa wakas natupad. Nang isang gabi siya'y nagising at natagpuan ang kanyang sarili sa isang puting kawalan na walang makita, ang kanyang mga mata ay agad na tumutok at natuklasan niya na siya ay nakaupo sa harap ng isang puti K-pop idol na may buhok na sinasabing siya ay Diyos mismo. Pero hindi siya 13 taong gulang na babae, kaya nandun siya na hindi naiintriga, nagtatanong kung nasaan siya. Ipinakita ng Diyos na namatay si Shiro at kasalukuyang nasa limbo kung saan malapit nang mawala ang kanyang kaluluwa, pero handang bigyan siya ng pagpipilian ang Diyos. Ipinakita ng Diyos na maaari siyang ipadala sa isang ibang pantasyang mundo na tinatawag na Hades kung gusto niya, kung saan maaari niyang muling buhayin ang kanyang buhay bilang sinuman na nais niya. Agad na nakuha nito ang atensyon ni Shiro na parang ito ay isang pangarap na natupad. Agad na kumuha ang Diyos ng clipboard, at nagsimulang isulat ang mga espesyal na kakayahan na isasama niya kay Shiro, at di nagtagal na ubos ang oras at ipinadala si Shiro sa pantasyang mundo ng Hades. Pagkagising ni Shiro, natagpuan niya ang kanyang sarili sa gitna ng isang gubat at labis siyang natuwa sa pagkakataong magkaroon ng pangalawang buhay. Agad siyang tumayo at nagsimulang tuklasin ang mundo at di nagtagal ay nakalabas siya sa gubat kung saan natanong niya ang isang maliit na nayon sa malayo. Gusto niya agad na tingnan kung anong magagandang bagay ang makikita niya doon, ngunit napagpasyahan niya na kung magpapakita siya ng walang pera, iisipin ng mga tao na kainahinala siya. At hindi man lang siya bibigyan ng kahit ano para kainin. Bigla niyang naalala na sinabi sa kanya ng Diyos na magkakaroon siya ng mas mataas na kakayahan sa paghahanap, na pwede niyang gamitin para maghanap ng mamahaling gamit at sangkap para ibenta. Tumayo siya ng may kumpiyansa, hawak ang isang patpat, at sumigaw para buhayin ang mahika, pero napagtanto niyang walang nangyari. Kinabahan siya at nag-isip kung niloko lang ba siya ng Diyos. Pero di nagtagal ay naisip niya na hindi lang niya ginagamit ang tamang salita. Nang gamitin niya ang salitang hanapin, bumuhay ang mahika ng paghahanap, at agad na ipinakita sa kanya ang lokasyon ng bawat isang kakaibang bagay na nakukuha sa gubat. Napagtanto niya na ang kakayahang ito ay talagang kapaki-pakinabang at sinubukan niyang gamitin ang isa pa niyang kakayahan, na nagbibigay sa kanya ng mas maraming impormasyon tungkol sa bagay na yon. Sinubukan niya ang iba't ibang salita, hanggang sa ang salitang iScan ang tumulong sa kanya na buhayin ang kanyang kakayahan at nagawa niyang makakuha ng mas maraming impormasyon tungkol sa mga uri ng bagay na maaari niyang kolektahin. Katulad mo sa isang buffet, kinuha ni Shiro ang lahat ng kanyang makakaya at sinuri ang kanilang mga antas bago ilagay ang lahat sa kanyang bag, na mahiwaga rin at nagpapahintulot sa kanya na mag-imbak ng maraming bagay. Hanggat maaari ng walang kaina-hinalang bayad sa subscription. Nang ligtas nang nakolekta ang lahat ng kagamitan sa kanyang bag, nagpasya siyang magtungo sa nayon. Nang magsimula ng lumubog ang araw sa abot tanaw, sa wakas ay narating ni Shiro ang pangunahing tarangkahan ng nayon, na binabantayan ng isang nag-iisang bantay. Binati ni Shiro ang lalaki na gumising sa kanya mula sa pagkakatulog at lumalabas na ang mga tao sa nayong ito ay pawang maliliit na lalaki, kaya si Shiro ang pinakamatangkad dito, na nangangahulugang maraming babae para sa kanya. Tinanong ng bantay kung si Shiro ay isang mandirigma o isang kabalyero, ngunit nagulat nang malaman na si Shiro ay pangunahing tagakuha na hindi karaniwan sa mundong ito. Binuksan ng gwardya ang pinto para kay Shiro at sinabihan siyang hanapin ang pangunahing tindahan sa gitna ng nayon, na karaniwang humahawak ng mga ganitong bagay. Pumasok si Shiro sa tahimik na nayon at nagsimulang maglakad sa malawak na daan kung saan maraming taga-nayon ang nakatingin sa kanya mula sa malayo. Nagtataka kung sino ang bagong dayuhang ito. Dumiretso si Shiro sa pangunahing tindahan at pumasok sa madilim na tindahan. Malugod siyang binati ng lalaking nasa likod ng counter at tinanong kung ano ang gusto niyang ipagbili. Inilabas ni Shiro ang isang pabilog at makinis na bato na kinuha ng tindero. Agad nakilala na tae ng trenggiling. Sabi niya na hindi pa siya nakakita ng ganoong kagandang uri at sinabi kay Shiro na gusto niya itong bilhin sa kanya sa halagang 5 baryang pilak. Napagtanto niya na ang 5 baryang pilak ay halos $350,
na mas malaki pa sa perang makikita ng karamihan sa inyo. Agad siyang pumayag sa usapan na ikinatuwa ng tindero habang paulit-ulit niyang kinikiskes ang kanyang mukha. Tinanong ng tindero kung may iba pa bang ibebenta si Shiro at agad na inilabas ni Shiro ang lahat ng bagay na inipon niya mula sa gubat. Ang tindero ay lubos na natigilan sa pagkakita sa napakaraming gamit na may ganitong kalidad at tinanong si Shiro kung bakit siya pupunta sa isang maliit na nayon tulad nito para magbenta ng mga kamanghamanghang gamit na makapagbibigay sa kanya ng malaking pera sa anumang malaking lungsod. Agad na nagsinungaling si Shiro na isa lamang siyang manlalakbay na nangongolekta ng mga bagay-bagay at naglalakbay sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nakita ng may-ari ng tindahan ang kanyang talento at binigyan siya ng trabaho para mangolekta ng ilang mahahalagang hiyas mula sa mga nagyayelong bundok sa malapit, kung saan maaari din siyang makatagpo ng mga halimaw. Hindi sigurado si Shiro kung gusto niyang pumunta sa isang misyon na tulad nito sa ngayon. Pero nangako ang tindero na babayaran siya ng 20,000 para sa mga hiyas, kaya wala na siyang ibang magagawa kundi tanggapin ito. Pagkatapos noon, nagpaalam siya sa tindero at naglibot sa nayon hanggang sa nakahanap siya ng isang bahay tuluyan para sa kanya. Kumuha siya ng isang komportableng silid at humiga sa matigas na kama, pagod sa trabaho maghapon, at ninanais na sana makapaligo siya at maalis ang dumi sa katawan. Sa sandaling yun, may kumatok sa pinto at isang batang babae ang pumasok sa silid dala ang isang batya na puno ng tubig para makapaglinis siya. Pero si Shiro ay nakasanayan lang maligo sa shower at nagtaka kung anong gagawin niya sa kalokohang ito. Sabi ng babae na siya ay mabaho at kailangan niyang magpunas ng basang tela para lumanes, pero nagtanong si Shiro kung mayroon silang paliguan. Nagtaka ang babae at sinabi kay Shiro na wala silang ganoon dahil ang mga maharlika lang ang nakakaligo ng maayos habang ang iba ay dapat maglinis ng sarili gamit ang tubig at tela. Hindi makapaniwala si Shiro na ang isang bagay na basic tulad ng pal-aigo ay ipinagkakait sa mga ordinaryong tao, pero sinabi ng babae na may mga mage na kayang gumamit ng mahika at paliguan ng ibang tao kapalit ng pera. Nagbigay ito kay Shiro ng biglaang ideya at bahagya niyang itinulak ang babae palabas ng kwarto pagkatapos ibigay sa kanya ang pera na may kaunting tip. Pagkasara ng pinto, nagsimula si Shiro magsanay ng kanyang mga salamangka at sa wakas ay nagawa niyang gumamit ng salamangka na ginawa siyang tagapagbenta ng tubig, kaya nakaligo siya sa wakas. Pagkatapos magpahinga, humiga siya sa kama dahil sa pagod, nangungulila pa rin sa kanyang mga shower, pero nagpasya siyang matulog para makapagsimula ng maaga sa araw. Kinabukasan, nagising siya sa madaling araw at nagtungo sa gubat para maghanap ng iba't ibang bagay na makukuha. Habang naghahanap ng mga kabute, nakakita siya agad ng kakaibang marka. Nagmula sa isa sa mga palumpong kaya pumasok siya para mag-imbestiga, at nakita niya ang isang bangkay na nabubulok sa lupa. Bigla siyang nagulat at natamba, bago huminga ng malalim at tiningnan ng mas maigi. Napagtanto niya na ang lalaking ito ay isang miyembro ng Security Corps na malamang ay namatay sa pakikipaglaban sa mga halimaw. Nag-isip siya kung dapat na lang siyang umalis sa lugar, ngunit nagdesisyon siyang huwag. Kinuha niya ang katawan at ibinaon ito ng malalim sa lupa, bago ilagay ang kanyang espada bilang batong ulo para sa libingan ng lalaking nagbuwis ng buhay. Pagkatapos nito, nagpasya siyang magluto ng hapunan at dahil papasikat na ang araw, lumikha muna siya ng isang mahiwagang harang sa paligid niya at saka umupo sa lupa bago maglagay ng kaldero sa ibabaw ng apoy. Dahil hindi siya basta-basta, nagpasya siyang magluto ng sarili niyang hapunan, gamit ang ilang ligaw na berdeng gulay na nakita niya at ilang karneng dala niya. Gumawa siya ng nilaga mula sa mga sangkap na naging napakasarap, nagtatapos ang gabi sa masayang paraan. Kinabukasan, pumunta siya sa pinagmumultuhang gubat na punong-puno ng mga patay na puno at hamog, kaya mahirap makakita kahit sa araw. Ginagamit niya ang gumagamit siya ng magaan na mahika para makakita at pumasok sa loob ng gubat. Alam na ang lugar na ito ay kilala na maraming halimaw, pero sa abot ng kanyang tanaw ay walang nabubuhay sa loob ng gubat. Nagsimula siyang magtipon ng kahit anong may halaga at nang matapos siya sa lugar ay nagpasya siyang lumabas. Nakita niya ang liwanag sa labasan at kumari pa siya patungo doon, hindi alam na dumidiretso siya sa isang mapanganib na gilid. Nahulog siya sa yungib at tiyak na mamamatay siya kung hindi dahil sa kanyang mabilis na pag-iisip, ginamit niya ang mahika ng paglipad para makontrol ang sarili at nagsimulang lumutang sa ere. Marahan niyang hinawakan ang lupa at napabuntong hininga,
Natanto kung gaano siya kalapit sa kamatayan, nagpas siyang maging mas seryoso at mag-ingat simula ngayon. Muli niyang ginamit ang kanyang mahinang mahika sa loob ng yungib at laking gulat niya nang mapuno ang lugar ng iba't ibang uri ng mineral. Mabilis niyang inilabas ang isang maliit na martilyo at nagsimulang magtrabaho, kinakatkat ang mga mineral mula sa mga batong nakapaligid, at di nagtagal na puno niya ang kanyang bag ng sapat na dami. Napansin niya ang isa pang mineral sa malayo, ngunit biglang lumindol na nagpaalala sa kanya na hindi siya maaaring magtagal dito, kaya mabilis niyang ginamit ang kanyang bowl ang apoy para pasabugin ang bato para mas mabilis niyang makuha ang mineral. Sa kanyang tuwa, ang mineral na ito ay lumalabas na mithril na mineral na gusto ng tindero kaya mabilis niya itong isinilid sa bulsa, ngunit nagpasya siyang pumasok pa lalo kahit pagkatapos ng isa pang lindol. Maya-maya napansin niya ang asul na liwanag na nagmumula sa dulo ng tunnel, kaya sinundan niya ito, at nakita niya ang isang butas kung saan may pinakamagandang asul na lawa na nakita niya. Mabilis siyang bumaba sa mga bato para suriin ang lawa, at lumalabas na SS tier na tubig mahika ito. Ito na ang pinakamagandang bagay na nakita niya na lahat, kaya agad niyang naisipan na kailangan niyang magdala pabalik, pero nag-isip siya kung mayroon siyang sapat na malaking lalagyan para sa tubig at kung magsisimula itong tumagas. Bago pa siya makapagdesisyon, isang malaking itim na dragon ang lumitaw mula sa kailaliman, sumasaboy ang tubig sa lahat ng dako at nababasa si Shiro habang sumisigaw ito, nagtatanong kung sino ang gumising sa kanya mula sa kanyang mahimbing na pagtulog. Sapat na ang nakita ni Shiro at hindi man lang siya natinag bago bumalik sa dati niyang ugali bilang isang ordinaryong empleyado na laging yumuyuko sa lahat ng tao sa buhay niya. Yumuko siya sa dragon, humihingi ng paumanhin sa pagpasok sa lungga nito, ngunit natatawa lang ang dragon dahil ngayon lang siya nakakita ng taong may ganong katapangan at tinatanong kung sino ba siya. Sumagot si Shiro na isa siyang normal na tao, na hindi pinaniwalaan ng dragon dahil nararamdaman nito ang napakaraming enerhiya ng mahika na dumadaloy kay Shiro, halos kapantay ng enerhiya ng mahika ng mga dragon mismo. Tinanong ng dragon si Shiro kung maaari niya siyang tulungan dahil tanging ang may napakaraming mahika lang ang makakatulong sa kanya sa sitwasyon kung saan siya natigil. Sabi niya na mayroon siyang itlog na ay hindi pumipisa kahit na matagal na at nagtatanong kung matutulungan siya ni Shiro dito. Sabi niya na hindi niya ito ipagagawa ng libre at basta na lang hinahawakan ang tubig kung saan lumilitaw ang maraming malalaki at kakaibang mga sagwan. Agad na pumayag si Shiro sa usapan, kaya kinuha ng dragon ang isang itim na itlog at itinapon ito kay Shiro. Sinapon ni Shiro ang itlog, sinusubukang pakinggan kung may pintig ng puso bago mag-isip kung ano nga ba ang dapat niyang gawin dito. Bigla niyang naalala na dapat mainit ang mga itlog, kaya ginamit niya ang kanyang mahika ng init upang magbigay ng init sa sisidlan na biglang nagsimulang sumipsip ng lakas mula kay Shiro, kaya't napaisip siya kung ito ba ay isang panloloko at kung mamamatay na ba siya. Nawalan siya ng malay at natagpuan ang kanyang sarili na napapaligiran ng maligamgam na tubig kung saan lumitaw ang isa pang K-pop god na may itim na buhok, na nagsasabing si Shiro ay nagsimula ng gumawa ng mga bagay na nakakaabala sa daloy ng mundong ito. Nagtanong si Shiro kung patay na ba siya, ngunit sumagot ang Diyos na hindi pa at kasabay nito, nanambalik ang kanyang ulirat, nagising sa kadiliman. Ginamit niya ang kanyang light magic at natuklasan na ang baby dragon ay matagumpay na napisa mula sa kanyang sisidlan. Ang dragon, tila tuwang-tuwa habang ang batang dragon ay nagpapakatatag sa lupa. Nagpasalamat ang dragon kay Shiro sa kanyang tulong at hiniling sa kanya na bigyan ito ng pangalan. Gaya ng isang hanggal, nagpasya si Shiro na tawagin ang batang dragon na B. Pagkatapos nito lubos na ginulat ng dragon si Shiro sa pagsasabi na mula ngayon si B ay mananatili kay Shiro. Hindi makapaniwala si Shiro na ang isang bagay na sobrang bihirang at maganda ay maaaring mapunta sa kanya. Ngunit sinabi ng malaking itim na dragon sa kanya na napakalakas na niya at tiyak na mapoprotektahan niya ang sanggol. Pagkatapos noon, naglaho ang dragon sa ilalim ng tubig, iniwan sina Shiro at B na ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay ng magkasama. Di nagtagal, lumabas na sina Shiro at B sa yungib at gabi na noon. Si B ay lumilipad-lipad sa tuwa dahil ngayon lang niya nakita ang labas ng mundo, at napagtanto ni Shiro na malapit ng dumilim. Nagpasya siyang magtayo ng kampo malapit doon at pagkatapos ay pinuno niya ang isang baso ng mahiwagang tubig mula sa lawa. Ginamit ng sinaunang dragon ang kanyang mahika upang i-connecta ang mahiwagang bag ni Shiro sa lawa,
dahil ang mahiwagang tubig ay lubhang kailangan para sa paglaki ni B. Mabilis niyang inubos ang isang baso at saka humingi ng isa pa, at sinalinan siya ni Shiro. Gayunpaman, magiliw itong iniabot ni B sa kanya dahil gusto niyang inumin niya ang masustansyang tubig at maging masaya rin. Pagkatapos nito, gumamit si Shiro ng ilang batong mahika para lumikha ng harang, nilaktawan ang abala ng pagbigkas ng buong orasayon. Alam niyang napakabihira ng mga batong mahika sa mundong ito matapos niyang basahin ang isang librong binili niya kay Shakespeare, ngunit hindi ito problema sa kanya dahil madali siyang makalikha ng mga batong mahika. Pinapokus niya ang mahika ng init sa kanyang palad at lumikha ng batong mahika na lumilikha ng kontroladong apoy para sa pagluluto ng pagkain. Nang nakasindi na ang apoy, sinimulan ni Shiro ang paghahanda ng nilagang karne at naglalaway na si B. Nang hindi mapigilan nang makita niya yon. Iniisip ni Shiro na kaya niyang kumain ng kaunting nilaga kaya isinalin niya ito sa isang mangkok. Nagbabala siya na mainit pa ito, pero sinimsim ito ni B ng mabilis at napaso ang kanyang dila, na nakakatawa para sa isang dragon. Kinailangan pang hipa ni Shiro ang nilaga para lumamig para mainom niya at ininom ito ni B hanggang sa mabusog siya at mapagod. Natutuwaan si Shiro sa kanya, pero tinanong niya ito kung hindi ba niya namimiss ang kanyang ama. Agad na lumundag si B para yakapin siya at sabihin na masaya siyang kasama siya. Tiningnan ni Shiro ang stats niya at nakita niyang nasa rank B na siya at mayroon siyang ilang kahanga-hangang mga regalo. Nagulat siya nang mabasa yun pero iniisip niya na gaano man siya kalakas, si B ay bata pa rin at kailangan niya ng isang nakatatanda na gumabay sa kanya. Sinisimulan niya itong pagsabihan na kahit na mas malakas siya kaysa sa kanya, hindi siya dapat gumawa ng anumang padalos-dalos at dapat siyang makinig sa kanya. Pero ang sanggol na dragon ay inaantok na at nagsimula itong humilik sa kalagitnaan ng paninermon. Nang makita niya itong natutulog, naiisip ni Shiro na nagkaroon siya ng isang cute na kasama, pero hindi sa paraang hiniling niya sa K-pop god, at nagtataka kung sinadya ba ito ng Diyos. Kinabukasan, umaakyat si Shiro sa bangin na nahulugan niya kahapon at nakarating sa gubat. Sa kanyang pagtataka, ang gubat ay mukhang ibang-iba at naiisip niya na marahil isa ito sa mga kakaibang bagay na nangyayari sa mundong ito. Habang sinisimulan ni B na galugarin ang kalapit na lugar, nagpasya si Shiro na maghanap ng mga bagay na mapapakinabangan at nakakita ng maraming bagong halamang gamot. Bigla, nakaramdam siya ng kakaibang kiliti at sa sumunod na sandali, lumilipad papalapit sa kanya si B, halatang natatakot sa isang bagay. Agad na naghanap si Shiro ng mga halimaw sa malapit at lumabas ang ilang mga palatandaan sa radar. Nakapagtataka yun dahil wala siyang nakitang anumang halimaw noong nakaraang araw at nagtataka kung ang kanyang ang masamang amoy na nagtataboy sa mga halimaw ay nawala na. Hindi siya natatakot labanan ng mga halimaw dahil maaaring makakuha siya ng magagandang materyales pagkatapos niyang talunin ang mga ito. Gayunpaman, hindi lang sa gubat ang panganib at biglang lumitaw ang isang rock falcon na may ranggong C sa likuran niya. Labis na kinakabahan si B sa nakakatakot na nilalang, ngunit para kay Shiro, cute ito kumpara sa sinaunang dragon. Habang binabasa niya ang paglalarawan ng halimaw, nalaman niyang masarap ang karne nito, at sapat na yon para manghuli siya ng halimaw. Gumawa muna siya ng kalasag at saka pinaputukan ng mga spike ng yelo ang rock falcon. Agad itong bumabagsak. Natutuwa si Shiro dahil nakuha niya ang isang sangkap, pero itinuro ni B ang mga halimaw na lumalabas mula sa gubat. Lumingon siya at nakita ang mga lobo na may mga ahas na buntot at nagpas siyang harapin sila sa malapitan. Gumamit siya ng mga salamangka upang gawing mas magaan at mas mabilis ang kanyang katawan, kaya nang sumugod ang unang lobo, iniwasan niya ito sa pamamagitan ng pagtalon ng mataas. Pagkatapos, ginawa niyang napakatigas ang kanyang katawan sa pamamagitan ng mahika at sumipas sa ulo ng unang lobo, na agad itong napatumba. Sinugod siya ng iba pang mga lobo, ngunit napakabilis ni Shiro para sa kanila. Iniiwasan niya ang kanilang mga atake at sinasalo sila. Gamit ang malalakas at mabilis na sipa, kinokolekta ni Shiro ang karne mula sa lahat ng halimaw, ngunit pagkatapos nyon, nakita niya ang mas maraming halimaw na nagmumula sa kagubatan. Naiinis na siya ngayon dahil hindi siya maaaring lumaban ng walang hanggan, kaya nagpasya si B na tulungan siya. Sinubukan niyang lumipad habang dala siya at iniisip ni Shiro na hindi niya kaya yun. Gayunpaman, ginamit ni B ang lakas niya bilang babae upang buhatin siya at nagpasya si Shiro na tulungan siya sa pamamagitan ng pagbabawas ng kanyang timbang.
Nagbato siya ng spell upang gawing mas magaan ang kanyang sarili, ngunit hindi yun inaasahan ni B at bigla siyang pumaimbulog sa langit. Nagpanik si Shiro at sinabi sa kanya na masyado na siyang mataas lumipad. At biglang nabitawan siya ni B. Nagsimulang sumigaw si Shiro habang bumabagsak sa lupa, pero sumalo ang mga puno at ligtas siyang lumapag. Lumipad si B para habulin siya at sinimulang dilaan ang kanyang mukha, at inis na inis si Shiro, para siyang si Loki. Pagbangon niya, nakita niyang nakalabas na sila sa gubat dahil mas mabilis si B kaysa sa fighter jet. Nagpasalamat siya sa pagtulong sa kanya at hiniling na sana ay bawasan niya ang kanyang lakas sa susunod dahil mas marupok siya kaysa sa kanya. Pero hindi naintindihan ni B ang mga komplikadong salitang iyon at niyakap siya ng mahigpit na ikinasira ng ilang tadyang. Pagkatapos noon, nagpatuloy sila. Ang kanilang paglalakbay patungo sa nayon at si Shiro ay nagsimulang iwagayway ang isang sanga na nakita niya sa kanyang backpack. Sinabi niya kay B na ito raw ang sanga ng maalamat na punong Yggdrasil na sinasabing kumakatawan sa buong mundo, ngunit natutulog daw ito ngayon. Kaya alam ni B kung paano gisingin ang natutulog na sanga at bumuga siya ng isang ulap ng mabahong usok na ginawang baston ang maliit na sanga. Nagulat si Shiro nang makita ito at nagtataka kung magagamit ba ng isang tagapulot tulad niya ang isang baston. Ayaw niyang isipin ng mga tao na isa siyang ordinaryong salamangkero o kung ano paman, ngunit naputol ang kanyang iniisip nang makarinig siya ng malakas na dagandong. Agad na naging alerto at handang lumaban si Shiro, pero lumipad si B patungo sa direksyon ng dagandong, kaya nag-alala siya para sa kanya. Sinundan siya ni Shiro at nakita siyang umiikot sa isang puno. Pagkarating niya sa puno, nakita niya ang isang gasgasan at pagod na duwende at tinanong kung inatake siya ng halimaw. Tumanggi ang duwende at biglang kumalam ang kanyang sikmura ng malakas, yung dagandong na kinatakutan ni Shiro. Sinabi ng duwendeng babae na 3 araw na siyang hindi kumakain at hindi makapaniwala si Shiro na ang nakakatakot na dagandong ay galing pala sa kanyang sikmura. Humingi siya ng tubig, at agad niyang iniabot ang kanyang bote na inubos niya agad. Gamaan ang kanyang pakiramdam sa tubig, pero hindi nito nabawasan ang kanyang gutom at nagsimula si Shiro na maghanap ng baunan na dala niya. Inalok niya ang baunan sa elf na babae na agad-agad itong nilantakan at pagkatapos ay naglabas ng sobrang saya, sinasabing ang pagkain ay napakasarap na para siyang nasa langit. Nagulat si Shiro dahil hindi niya akalaing ang mga elf ay maaaring umasta ng ganito, pero sinabi niya sa kanya na masarap lang ang pagkain dahil 3 araw na siyang nagugutom. Pagkatapos ay tinanong niya kung paano siya naubusan ng pagkain ng ganito kabilis kung may malapit na bayan dito. Umalis siya agad mula sa lugar niya. Hindi siya komportable sa tanong at pagkatapos ay sinimulan siyang asarin ni Shiro, sinasabi na kahit mga baguhan na walang alam ay nagdadala ng baunan sa mga paglalakbay. Nainis ang elf at lalapit na sana para makipagtalo sa kanya, pero agad na lumayo si Shiro dahil amoy siya. Ang racist ang ito na may OCD ay nagsabi na akala niya ang mga elf ay amoy peppermint at strawberry, pero amoy siya ng bagong pataba. Nagalit sa kanya ang elf at sinabi na hindi siya nakapaglinis dahil kinailangan niyang magkampo ng maraming araw. Naghanda siyang umalis agad pagkatapos noon, nagpapasalamat kay Shiro para sa pagkain pero sinasabi sa kanya na kakatwa ang mangutya. Isang taong kakakilala lang. Tumakbo siya palayo-dalayon at naiwan si Shiro na bigo pagkatapos ng kanyang unang engkwentro sa isang duwende. Gayunpaman, bumalik siya sa pangangalap ng mga materyales at saka lumabas ng kagubatan. Natatanaw ni B ang isang karwahe na papalapit sa kanila mula sa mahigit 1 milya ang layo at humanga talaga si Shiro doon. Di nagtagal, lumapit ang karwahe at namangha si Shiro nang makita ang isang unicorn na humihila nito. Nagulat din ang mga ngalakal na nagmamaneho ng karwahe na makita siya at nagtanong kung ano ang ginagawa niya dito. Sinabi ni Shiro na papunta siya sa baryo ng Tormi nang naglalakad. At sumisilip ang pamilya ng mga ngalakal sa loob ng karwahe para tingnan kung sino ang nasa labas. Tinitingnan ng lalaki ang tungkod ni Shiro at tinatanong kung isa ba siyang salamangkero o ano at kinakabahan siyang sumagot na isa lamang siyang tagakuha. Mas kahanga-hanga yon dahil ang mga eksperto sa pangangalap ay bihira sa mundong ito. Inaanyayahan ng lalaki si Shiro na sumakay sa kanila dahil papunta rin sila sa baryo ng Tormi. Tinatanong niya kung okay lang na sumakay sa karwahe ang isang taong kasing taas at bigat niya, ngunit walang problema yun sa lalaki.
Tinanggap ni Shiro ang alok niya at pumasok sa karwahe. Nalalaman na nakakatawa siya sa mga bata dahil napakataas niya. Habang nagpapasalamat si Shiro sa pamilya sa paghatid sa kanya, sinabi nila na wala yun dahil ang mga tao sa rehiyong ito ay laging nagtutulungan. Talagang palakaibigan sila sa kanya at nararamdaman ni Shiro na masyado silang mapagtiwala. Tinanong niya sila kung ano ang gagawin nila kung isa siyang bandido at sinusubukan niyang takutin ang mga bata. Ngunit sinabi ng bata sa kanya na hindi siya maaaring maging bandido dahil hindi tumunog ang kampana. Hindi maintindihan ni Shiro, kaya ipinakita ng babae sa kanya ang isang kampana na may magic crystal sa loob na tumutunog kapag may masamang tao sa malapit. Humanga si Shiro sa ideyang ito at iniisip niya na kaya niyang gawin din ang mahiwagang kristal. Bigla niyang naalala na hindi pa pala siya nagpapakilala, kaya't sinabi niya sa pamilya ang tungkol sa kanya at nagpakilala rin sila. Ang lalaking nagmamaneho ng karawahe ay si Palom, ang kanyang asawa ay nagngangalang Elisa at ang kanilang mga anak ay tinatawag na Yunin at Kane. Habang sila ay nagkakakumustahan, biglang nagsimulang gumawa ng ingay si Bee at napansin ng mga bata na ang ingay ay nagmumula sa likod ni Shiro. Gusto nilang makita kung ano ang tinatago niya sa ilalim ng kanyang white tao at kinabahan si Shiro. Sinasabi sa kanila na ito ay isang bihirang halimaw kaya maaaring mabigla sila sa pagkakita nito. Sabi ni Elisa sa kanya na hindi naman yun ganoon kalaki dahil karaniwan naman sa mga adventurer na may kasamang mga halimaw. Dahil dito, nagkaroon ng lakas ng loob si Shiro na palayain si Bee, pero binabalaan muna niya ito na huwag mangangagat. Tuwang-tuwa ang mga bata sa pagiging cute ni Bee, pero nagulat ang mga magulang dahil bihira ang mga dragon. Tinanong ni Palom si Shiro kung isa ba siyang Dragon Knight dahil may alaga siyang dragon, at ipinaliwanag niya na nagkataon lang na nakakita siya ng itlog ng dragon at napisa niya ito, pero mas nakakagulat pa yun para kay Palom at Elisa. Sabi nila na napakadalang makakita ng Dragon Knight at mga dragon, ay mas lalo pang bihira. Nagiging interesado si Shiro tungkol sa mga Dragon Knight ngayon, at base sa anime na nakita niya sa nakaraang buhay, iniisip niya na siguradong matitigas sila. Hindi nagtagal, dumating ang gabi at nagpa siya ang pamilya na magtayo ng kampo. Lumikha ng liwanag si Shiro at pagkatapos ay naglagay ng mga batong mahika sa paligid ng kampo para lumikha ng harang. Sinabi niya sa lahat na ilalayo ng mga batong mahika ang mga halimaw, pero kung may mangyari, aabisuhan sila ni Bibuong tiwala ang pamilya kay Bee imbes kay Shiro at sa mga batong mahika, at medyo nadismaya siya. Pagkatapos noon, naghanda si Elisa para magluto ng hapunan, ngunit hiniling ni Shiro na siya na lang ang magluto. Kinukuha niya ang mga kagamitan sa pagluluto at mga sangkap mula sa kanyang mahiwagang bag, na isa na namang sorpresa para sa pamilya. Pagkatapos, naghanda siya ng pagkain gamit ang mga sangkap na nakuha niya ngayong araw, at lahat ay namangha sa lasa. Si Palom pa nga ay napaiyak dahil sawang-sawa na siya sa pagkain ng tuyong karne araw-araw sa paglalakbay. Sabi niya na tiyak na isang mago si Shiro, at siya ang mago ng panlasa. Nagtawanan ng lahat dito, at pagkatapos ay umawit at sumayaw sila bago matulog. Isa itong bagong karanasan para kay Shiro na dating kumakain ng hapunan. Mag-isa sa mundo, at nararamdaman niya na ang magkaroon ng kasama habang kumakain ay isang napakagandang bagay, pagsapit ng madaling araw. Si Palom ay nagtatrabaho na sa paglilinis ng mga renda at karwahe. Habang ang mga bata ay nasa kanilang mapangaraping mundo kasama si Bee sa gitna nila, si Shiro ay gising na rin at nakaupo sa lupa, nagpapalipas ng oras habang pinakikintab niya ang kanyang gunting. Lumabas din si Elisa mula sa karawahe matapos ihanda ang lahat at binati si Shiro, sinasabing ang sinumang nag-aalaga ng kanilang mga gamit ay magiging mahusay na adventurer. Napagtanto ni Shiro na kamakailan ay talagang nasisiyahan siya sa kanyang buhay, at kahit nakuha niya ang God-Terror class nang hindi sinasadya, marahil siya ay likas na mahusay dito. Hindi nagtagal ay naghanda silang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay, ngunit sa pagkakataong ito, nagtanong si Shiro kung maaari ba niyang hawakan ang renda saglit at masayang pumayag si Palom. Agad siyang umupo sa harap na upuan sa tabi ni Palom, at nagpatuloy sila sa pag-usad ng walang anumang problema. Tila napakatalinong hayop ang unicorn dahil nakikinig at tumutugon ito sa bawat utos ni Shiro. Hindi nagtagal ay nagising na rin si Bee at agad na lumipad kay Shiro bago nanirahan malapit sa kanyang mga binti.
Pagkatapos ng madaling paglalakbay ng isa pang ilang oras, sa wakas ay nakita nila ang unang sulyap ng nayon ng Tormi at hindi nagtagal ay dumating sila sa harapang tarangkahan. Bumaba si Shiro doon mismo, habang nagpapasalamat sa kanya si Palom at ang kanyang pamilya. Para sa magandang panahon na nakasama nila siya bago lumipat. Mukhang kilala ng bantay si Palom dahil sinabi niya na laging dala ni Palom ang tagsibol. Interesado si Shiro dito, at tinanong niya ang bantay kung ano ba talaga ang ginagawa ni Palom, at sumagot ang bantay na hinahabol ni Palom at ng kanyang pamilya ang mas maiinit na rehiyon dahil isa siyang manghahabi. Kaya tuwing dumarating si Palom sa baryong ito, ibig sabihin nito na malapit na rin ang mainit na tagsibol at tag-init. Ayon sa bantay, kakaunti na rin ang nahuhuli sa mga lugar na ito kamakailan, kaya napagtanto ni Shiro kung bakit masayang-masaya si Palom sa pagkain. Nagpasalamat siya sa Diyos dahil binigyan siya nito ng kakayahang maging mahusay na mangangalap, dahil hindi niya kailanman kailangang pag-isipang mabuti kung paano maghahanap ng pagkain o pera. Maya-maya pa ay pumapasok siya para makipagkita sa may-ari ng tindahan na nagbigay sa kanya ng misyon at ipinapakita ang lahat ng nakuhang bihag. Ginugugol ng may-ari ng tindahan ang mahabang oras sa pagtingin sa mga bagay isa-isa, ngunit tila interesado siya sa isa sa mga bato. Agad siyang bumaling kay Shiro, tinatanong kung saan niya nakuha ang partikular na bato na ito, dahil hindi lamang ito isang mithril ore, kundi isang mahiwagang mithril ore. Walang ideya si Shiro tungkol dito, ngunit sinasabi ng may-ari ng tindahan na ito ay bagay na alamat. Ito ang tuluyang gumulantang kay Shiro, na nagtatanong kung mahal ito at sinusubukan ng may-ari ng tindahan na ipaalam sa kanya ang laki ng natuklasan sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na ang batong ito ay naglalaman ng napakalaking dami ng puro na mana, at kahit 2 o 3 bato lang ay sapat na para palitan ang lahat ng batong mahika sa kahariang ito. Gulat si Shiro dahil dito, pero ayaw niyang ibunyag ang kanyang espesyal na kakayahan, kaya sinabi niya na basta niya na lang itong nakita. Hindi naman naniniwala ang may-ari ng tindahan, sinasabing kahit na basta niya itong nakita, tiyak na mayroon siyang malaking kakayahan kasama ng magandang swerte. Sinabi niya kay Shiro na sayang ang kanyang mga kakayahan dito at dapat siyang lumipat sa susunod na malaking lungsod mula sa nayong ito na kilala bilang Belcame. Doon ay makakakita siya ng mga taong may kakayahang bumili ng mga ganitong bagay, at matututo rin siya ng higit pa tungkol sa mundong ito. Iminungkahi rin niya na sumali siya sa isang samahan na makapagbibigay sa kanya ng mas mataas na antas ng kaalaman, na tiyak na makakatulong sa kanya sa mga susunod na pakikipagsapalaran. Nang gabing yun, nagpapahinga siya sa kanyang silid at nagsimulang magsaliksik pa tungkol sa mga samahan at mga adventurer, na pagtantong ang pagiging isang adventurer ay maaaring talagang kapaki-pakinabang sa kanya, ngunit hindi siya nagmamadali. Napagpasyahan niya na ang susunod niyang hakbang ay umalis at sumali sa isang samahan, ngunit sa ngayon ay mananatili muna siya sa Tormi. Lumipas ang ilang araw kung saan inalok niya ang hayop na pinatay niya ilang araw na ang nakalipas na ipaluto para sa buong nayon. Dahil sa kakulangan ng karne, nagustuhan ng lahat ang lasa ng karne at posibleng salmonella, pero kahit yung mga pasaway sa baryo ay nag-e-enjoy kaya tagumpay ang misyon. Nagpalipas pa siya ng ilang araw na naglilibot sa baryo at nangangalap ng gamit, pero di nagtagal ay naghanda na siyang umalis. Binigyan siya ng mabait na matandang babae ng maraming panampla at rekado para dalhin sa kanyang paglalakbay bago sabihin sa kanya na mas gusto pa sana ng mga taga-baryo na manatili siya dahil nasanay na silang kasama siya. Nangako si Shiro na babalik siya balang araw, pero sa ngayon kailangan niyang magpatuloy sa kanyang paglalakbay para masigurong may sapat siyang dala. Binigyan siya ng matandang babae ng maraming balot na lutong pagkain dahil mahaba ang biyahe papuntang Belcame na kanyang aabutin siya ng halos 1 buwan para matapos. Sinabi niya sa kanya na bumalik sa baryong ito kung sakaling manibago siya sa kanyang tahanan, at nagpasalamat si Shiro bago bumalik sa kanyang silid. Pinatulog niya si B para sa mahabang paglalakbay bukas at akmang hihiga na rin siya para matulog nang maisip niya kung gaano kabuti ang baryo sa kanya hanggang ngayon at naisip niya na marahil ay dapat siyang magbigay ng kapalit. Dahil dito, bumangon siya mula sa kanyang kama at lumapit sa mesa kung saan tiningnan niya ang parol at ang mahiwagang batong mithril. Sa gayon, naisip niya kung paano ang mga gwardya ng baryo ay kailangang manatili sa labas araw-araw para lamang matiyak na walang mga halimaw na makakapasok sa baryo. Kaya ginamit niya ang kanyang pagkamalikhain at ang mga batong mahika na mana para pag-isahin ang parol at lumikha ng bagong bagay na may mahika.
Kinabukasan, nang handa na siyang umalis, dumating ang buong nayon para magpaalam sa kanyang paglalakbay. Napagtanto niya kung paano naging tunay niyang tahanan ang maliit na nayong ito, kung saan tiyak na babalik siya. Kaya iniaalay niya sa kanila ang bagay na may mahika na kanyang nilikha. Sinasabi niya sa bantay na ang bagay na ito ay maaaring lumikha ng isang mahikang hadlang sa paligid nila, na poprotekta sa kanila mula sa anumang mapaminsalang halimaw na lumapit sa kanila. Labis na nagpapasalamat ang nayon para sa ganitong kamanghamanghang regalo, ngunit kinuha ng tindero ang bagay sa kanyang mga kamay at sinuri ito, bago tanungin si Shiro kung ginamit niya ang mahiwagang batong mithril para dito. Binuksan niya ang ilalim at kinuha ito, at nakita nga niya roon mismo ang bato. Ngunit bago pa man siya makapagpigil at sabihin kay Shiro na isama ang bato, tumakbo na si Shiro, sinasabing itago na lang yon ng tindero para sa nayon. Kinawayan siya ng buong nayon habang nagsisimula ang kanyang paglalakbay. Ang sariwang hangin ng umaga ay dumampi sa kanyang mukha habang naglalakad siya sa malawak na bukirin, tinatamasa ang magandang araw nang bigla siyang makasalubong ng isang malaking halimaw na alimango. Sa una ay natakot siya ng labis, ngunit nagpa siya siyang tingnan ang mga stats ng halimaw, napagtanto niyang isa itong halimaw na si Rank, na nangangahulugang hindi ito masyadong mahirap talunin. Napansin din niya na ang alimasag ay dapat daw nakakain, kaya't naglalaway siya habang sinasabi kay B na napakasarap ng laman ng alimasag. Naghanda siya para sa laban at ginamit ang kanyang mahika upang patigasin ang kanyang katawan. Ngunit bago pa siya makapagplano ng atake, naunahan na siya ni B at ginamit ang kanyang napakabilis na pagsabog, na agad itong pinabagsak. Bago pa man niya ito maputol-putol, lumitaw ang dalawa pang alimasag sa paligid niya, na gumagalaw sa gilid. Nagsimula siyang bumuo ng plano, iniisip na ang mga alimasag ay gumagalaw lamang ng patagilid na maaari niyang gamitin sa kanyang kalamangan, ngunit sa kanyang pagkatakot, agad na tumakbo ang mga alimasag diretso sa kanya. Wala nang oras para umiwas sa paglusob, iniisip niya kung dito na ba matatapos ang kanyang paglalakbay. Ngunit buti na lang at hindi kasing hina ni B at hinawakan siya sa kwelyo bago siya iangat sa ere, habang nagbabanggaan ang dalawang alimango ng malakas. Parehong namatay agad ang mga alimango, ngunit hindi pa tapos ang panganib dahil bumangon ang isa at nagsimulang tumakbo muli papunta sa kanya. Gayunpaman, mas handa si Shiro sa pagkakataong ito at kinuha ang kanyang tungkod bago pumalo ng malakas, na agad ikinamatay ng halimaw. Nang gabing yun, naghanda sila para sa isang masarap na hapunan, kaya ginamit ni Shiro ang kanyang mga salamangka upang palakasin ang kanyang kamay. Gamit ang isang upang hiwain ang mga paa ng alimango bago ilagay ang lahat sa isang palayok at dagdagan ng tubig kasama ng iba pang pampalasa upang lumikha ng isang makapal na nilaga. Nang maluto ang karne, binuksan nila ang baw at tinikman ang unang kagat ng alimasag sa bagong mundong ito, labis na nagustuhan ang lasa. Natutuwa si Shiro sa sarili habang sinasabi kay B kung gaano kaganda ang kanyang pakiramdam at kung paano niya sabik na sabik silang maglakbay pa para matikman ang iba pang lasa ng kahangahangang mundong ito. Mukhang sinungaling ang mga taga-baryo dahil sigurado ako na hindi umabot ng isang buwan bago niya narating ang lungsod ng Belt na isang malaking protektadong istruktura na napapaligiran ng tubig sa isang panig. Pumili siya kasama ang ibang mga magsasaka upang makapasok sa lungsod. Nang napagtanto na baka mamukod-tangi siya, ginagamit niya ang kanyang mahika para gawing normal ang kanyang magic bag, at sinabihan pa si B na magtago muna. Maya-maya pa ay tinawag siya ng Departamento ng Imigrasyon kung saan sinuri ng Zay ang kanyang bagahe at ID para siguraduhin wala siyang balak na magpabagsak ng anumang tore. Tila napakaluwag nila dahil gumamit lamang sila ng simpleng magic scan para tingnan kung mayroon siyang anumang kriminal na record habang sinusuri ng babae ang kanyang bag ngunit walang nakitang kakaiba. Interesado si Shiro na malaman kung paano lumalabas ang kanyang stat sa ibang tao, ngunit napagtanto niya na malamang normal ang itsura ng mga iyon dahil sinigurado ng Diyos na hindi siya mamumukod-tangi. Sinabi sa kanya ng lalaki na tila siya ay malinaw na, pero mayroon siyang isang uri ng basbas ng dragon na nakakalito sa kanila. Nagpasya si Shiro na ihayag ang katotohanan at ipinakita si B sa kanila, na agad na nabighani sa kanyang kakyutan, pero sinabi ng ahente ng Zay na lagyan niya ng tanda ang dragon dahil hindi sila maaaring magkaroon ng mga di kilalang bagay na naglilibot lang. Ginamit ni Shiro ang isang pulse heiress na mayroon siya at inilagay ito sa buntot ni B na nagtatanda na kumpleto na ang kanilang pagpasok at tinanggap sila sa lungsod.
Agad siyang nabighani sa masiglang lungsod habang ang mga tao ng iba't ibang lahi ay naglalakad ng sama-sama patungo sa kanilang mga destinasyon, bumibili ng pagkain, kumukuha ng baluti, pumupunta sa mga pasilidad ng pagsasanay, at iba pa. Naglakad siya sa paligid na namamangha, bago napansin ang bulwagan ng samahan sa malayo. Diretso siyang nagtungo sa guild ng mga adventurer at pumasok sa bulwagan upang makita ang isang magandang lugar na puno ng iba't ibang uri ng mandirigma at kabigla siyang nilapitan ni Eria, isang bunny girl senpai na tinanggap siya sa guild at nagtanong kung gusto niyang magparehistro dito. Tumango si Shiro at sumunod sa kanya sa mesa kung saan kinuha niya ang lahat ng kanyang impormasyon at tinanong kung mayroon na ba siyang karanasan sa laban. Sumagot si Shiro na wala pa siyang gaanong karanasan, ngunit nakalaban niya ang isang kakaibang ibon, ilang lobong ahas, at isang grupo ng malalaking alimango. Naguguluhan si Eria at tinanong kung mayroon siyang patunay para sa lahat ng ito, kaya ang idiot na ito ay dumukot sa kanyang bulsa. At bumunot ng isang buong patay na alimasag bago ibagsak sa mesa, dahilan para ito'y mabasag sa bigat. Natakot si Eria at tumakbo palabas, habang nagtipon ang lahat ng tao sa guild para tingnan ang nangyari. Isa sa mga furry doon ang gumamit ng kanyang espesyal na kakayahan para suriin si Shiro at sinabi kay Eria na huminahon dahil mukhang hindi naman daw mapanganib si Shiro. Medyo naguluhan si Shiro dito, ngunit ipinaliwanag ng furry na mayroon siyang espesyal na abilidad na nagpapahintulot sa kanya na makita ang mga intensyon ng bawat tao. Kung nagpakita daw siya ng pula, ibig sabihin ay gusto niyang gumawa ng gulo. Ngunit dahil naging asul siya, ayos lang daw siya. Natuwa si Shiro doon, pero nagtataka ang balahibo kung bakit nga ba siya may dalang patay na alimasag. Sumagot si Shiro sa kanila na obvious naman na gusto niya itong kainin dahil tanga lang ang magsasayang ng masarap na laman ng alimasag, pero ikinagulat ito ng mga miyembro ng guild dahil parang hindi kumakain ng alimasag ang mga tao sa mundong ito, pero mas tanggap pa rin sila kaysa sa Amerika noong panahon ni Trump, kaya hinahayaan nila siyang mamuhay sa gusto niya. Pagkatapos nito, sinabi ng balahibo kay Eria na tapusin na niya ang kanyang pagpaparehistro. Tinanong niya si Shiro kung mayroon siyang mga kasama, at sumagot si Shiro na ang kanyang kasama lang ay ang kanyang Dragon Bee sa ngayon. Gulat na gulat dito ang mga nakatingin dahil kakaunti pa lang ang nakikita nilang mga dragon sa buhay nila, at para ang isang tao ay isang mangangalap. Nasa kanyang sarili ay isang bihirang uri, at ang magkaroon pa ng isang napakabihirang nilalang ay halos imposible. Ngunit si Shiro ay nakatayo roon. Agad siyang nakakuha ng pansin at may ilang samahan na nagsimulang imbitahan siya sa kanilang mga pagtitipon. Nagpasya si Eria na dalhin siya sa kabilang silid para sa kaunting katahimikan, ngunit habang inaasahan ni Shiro na may mangyayaring aksyon sa ilalim ng mesa, ang natanggap niya lamang ay isang marka ng samahan sa kanyang para patunayan na isa siyang tunay na adventurer. Dahil dito, kumpleto na ang kanyang aplikasyon at binigyan siya ni Eria ng isang tansong Pulse Heiress, na nagpapahiwatig ng kanyang ranggo bilang F, kung saan dapat magsimula ang bawat bagong miyembro. Hindi alintana ni Shiro, habang nagsisimula siyang mag-isip ng lahat ng kamanghamanghang mga pakikipagsapalaran na kanyang pupuntahan. Ngayon, kalahating buwan na mula nang dumating si Shiro sa lungsod na ito, at agad siyang naging paborito. Palagi siyang nagdadala ng talagang magagandang kalidad na bagay na mabilis ibenta, kaya siya ang pinakamagaling na mangangalap sa lungsod sa ngayon. Dahil dito, nakakakuha siya ng mas marami pang trabaho kung saan partikular siyang hinihingi ng mga kliyente. Dahil hindi siya naniningil ng sobrang mahal, pero binibigyan niya sila ng mga bagay na sulit sa pera nila, bumabalik siyang muli sa guild, ibinababa ang sariwang karga ng mga magic mushroom na nakuha niya kay Mike Tyson. Sinusuri ng Beastman sa likod ng desk ang mga mushroom, dahil alam niyang si Mike ay mas gusto lamang ang pinakamagagandang kabute o kakagitin niya ang tainga ng isang tao. Kay Shiro naman, hindi na niya masyadong kailangang mag-alala dahil laging dekalidad ang mga kabute. Bago pa man siya makabayad, sumingit si Arya sa silid na may dala pang maraming misyon para sa kanya. Sinasabing marami silang natanggap na order na si Shiro ang partikular na hinihiling bilang tagapulot. Tiningnan ni Shiro ang dami ng misyon na hawak niya at sinabi sa kanyang hindi niya kayang gawin ang lahat ng sabay-sabay, kaya kinuha niya ang kalahati, habang itinago ni Arya ang natitirang kalahati. Pagkatapos nito, nagpasya si Shiro na magpahinga muna at nagtungo sa paliguan upang magkaroon ng kaaya-ayang mainit. Babad, na lubusang sumisipsip sa sakit sa kanyang katawan.
Bumubuntong hininga siya ng ginhawa habang hinahaplos ng maligamgam na tubig ang kanyang katawan na parang halik ng isang kasintahan, habang tila nasiyahan din si B habang lumalangoy-langoy sa tubig, malaya sa anumang alalahanin. Naaalala ni Shiro kung gaano karumi at nakakadiri ang tubig sa paliguan noong una siyang dumating dito, ngunit salamat sa kanyang mahika, nagagawa niyang i-recycle ang malinis na maligamgam na tubig, na nagbibigay ng regalo sa mga tao ng guild na ito. Naputol ang kanyang pag-iisip ng isang kulay pilak na butiking lalaki na nagngangalang Clay na pumasok sa paliguan, binati si Shiro at tinanong kung kamusta na siya. Sumagot si Shiro na ayos lang siya bago itanong kung bakit siya narito, dahil kadalasan ay naglalakbay siya sa ganitong oras. Lumapit si Clay sa paliguan sa tabi ni Shiro, sumasagot na hindi rin sana siya narito sa oras na ito, pero sumasakit ang kanyang mga lumang peklat, na nagdudulot sa kanya ng iritasyon, kaya pumunta siya rito para pag-aanin ito ng mainit na tubig. Pagkatapos, ibinaling niya ang atensyon kay Shiro, sinasabi na nabalitaan niya kamakailan na marunong gumamit si Shiro ng panggamot dahil ginamit niya ang kanyang mahika para pagalingin ang isang mahirap na lalaking may sakit mula sa mga squatter. Ngumiti lang si Shiro, sumasagot na ginaya lang niya ang isang bagay na nakita niya dati. Pagkatapos, nagtanong si Clay kung kumuha ba siya ng pera mula sa maralita. Ngunit alam na niya ang sagot na hindi niya sisingilin ang mahirap na tao. Sinabi niya kay Shiro na kung gusto niya, maaari siyang kumita ng malaki, gamit ang kanyang mahika sa pagpapagaling para gamutin ang mga tao, dahil malaki ang pangangailangan sa mga manggagamot sa lahat ng oras. Ngunit iniisip ni Shiro kung magsisimula siyang kamuhian ng mga manggagamot na naniningil ng malalaking halaga ng pera para sa isang X-ray. Tumawa lang si Clay, tinatanong kung nakuha na niya ang abiso para itaas ang kanyang ranggo. Ngunit sumagot si Shiro na masaya siya sa kung ano siya ngayon, at hindi naman niya gustong baguhin agad ang kanyang ranggo dahil mas gusto niyang lumayo sa atensyon. Sumagot si Clay na kung ganyan siya kumilos, siya ay mas lalong itutulak sa mata ng publiko at maaaring magkaroon ng mga kaaway na gagawin ang lahat para siya ay bumagsak. Sa payong na yon, tumayo si Clay mula sa Pal-Igo at lumabas. Pagkatapos ng nakaka-relax na Pal-Igo, bumalik siya sa receptionist kung saan siya sinasahuran para sa kanyang trabaho, habang kumakain ng crackers, ngunit tinanong muli ng receptionist kung kailan ba talaga balak ni Shiro magpataas ng ranggo. Ngumiti si Shiro at tumanggi, sinasabing kailangan pa niyang perpektuhin ang ilang bagay bago niya isipin ang pagpapataas ng ranggo. Alam niya na malamang na makakuha ang guild ng mas malalaking trabaho para sa kanya. Kung mas mataas ang ranggo niya, na makakabuti para sa kanya at sa guild, pero sa ngayon, nasa magandang posisyon siya kung saan binabayaran siya sa ginagawa niya, nang hindi isinusuko ang kanyang personal na kalayaan. Nang papunta na sana siya sa kanyang kwarto, isang mensahero ang pumasok sa guild, sumisigaw na aatakihin ang syudad ng isang hukbo ng mga goblin. Agad na kumilos ang buong guild, tinatawag ang mga mandirigma, inihahanda ang kanilang mga baluti at kalasag, habang tinatanong ng guildmaster ang isa sa mga scout tungkol sa mga ranked adventurer na nasa syudad pa. Sumagot ang maliit na babaeng parang daga na si Clay lang ang available ngayon. Dahil ang iba ay nasa misyon na. Sinasabi niya sa kanya na tawagan siya agad at ipinapahayag na bawat adventurer na may ranggo di pataas ay kailangang sumali sa labang ito. Pinapanood ni Shiro ang Mayhem Unifold, ngunit nagpa siya na hindi niya ito problema dahil ranggo F pa rin siya. Ngunit tinawagan din siya ng guildmaster, at sinasabing kailangan nila ang tulong niya ngayon. Ibinunyag ng guildmaster na malamang naaatake ang mga goblin mula sa kanlurang bahagi at susubukang sirain ang pangunahing gate, kaya ang pinakamagandang pagkakataon nilang ipagtanggol ang lungsod ay ang huwag hayaan silang makatawid sa tulay papunta sa pangunahing gate. Agad na umalingaw-ngaw ang sigaw ng pagsang-ayon sa buong guild, habang sabik na inilalabas ng mga mandirigma ang kanilang mga espada. Napagtanto ni Shiro na lahat ng mga lalaking ito ay totoong mga maton na nagkakagulo, samantalang siya ay mas mahilig sa malayang pag-iisip, na umiinom ng matcha latte na may oat milk. Biglang sinimulan siyang pagtawanan ng dalawang bugok na lalaki na nakatayo sa tabi niya, sinasabihan siyang lumayo dahil baka siya madaganan, bago pa man siya makapagbitaw ng isang mom joke. Pinutol sila ng guildmaster, tinatanong si Shiro kung siya ba yung gat-hairer na nababalitaan niya ng matagal. Sinasabi niya na may ilang tao sa guild na todo puri at walang kondisyong pinupuri siya, at kaya ang guild. Nagpa siya ang amo na nagngangalang Greet na subukan siya para malaman kung siya ba talaga ang tunay o hindi.
Humanga rin si Grit dahil si Shiro ay isa sa ilan na hindi natakot sa kanya at binigyan siya ng good luck. Iniwan niya ang kasamang daga na si Mew kay Shiro at kinuha ang dalawang mas matitigas. Bumaling si Mew kay Shiro at humingi ng paumanhin, dahil ang mga adventurer na F-rank ay karaniwang tinatanggal sa mga ganitong kaganapan, ngunit malamang nakita ni Grit ang isang bagay sa kanya, kaya hinahayaan niyang lumaban si Shiro. Mukhang ito rin ang unang laban ni Mew, dahil labis siyang nasasabik sa ideya na sa wakas ay makakaharap niya ang tunay na mga kaaway sa larangan ng digmaan. Ang pananabik na yun ay agad na nauwi sa takot gayunpaman, dahil hindi pa rin siya tumitigil sa panginginig dahil sa takot at pagkabalisa sa nangyari. Madalas siyang nagugulat sa mga ibon sa paligid, at niyayakap si Shiro ng mahigpit, sinasabi sa kanya na iligtas siya. Napagtanto ni Shiro na magiging problema ito kung patuloy siyang makakasagabal sa kanyang pagkilos sa tunay na laban, kaya sinabi niya sa kanya na kumalma muna, dahil wala pa silang nakikitang kalaban, lalo na makisali sa labanan. Binigyan niya ito ng kaunting pagpapalakas ng loob, sinasabi sa kanya na mag-focus na lang sa pagpapagaling sa mga sugatang adventurer, at yun mismo ay malaking tulong na. Tila bahagyang guminhawa si Mew pagkatapos nito, at sa wakas tumigil siya sa pag-iyak bago bumalik sa kampo upang tulungan ang mga sugatan. Ikinagulat ni Shiro ang pagtawa ni Clay, dahil hindi niya inaasahan na naruroon siya. Nag-usap sila at agad tinanong ni Shiro kung bakit wala siya sa harapan, dahil isa siya sa pinakamahusay na mandirigma na mayroon sila sa kasalukuyan, ngunit sumagot si Clay na sumasakit kamakailan ang kanyang mga lumang peklat. Walang anumang tulong, agad tinukoy ni Shiro ang lugar ng peklat, na ikinagulat ni Clay, na nagtanong kay Shiro kung sa tingin niya ay nakuha iyon ni Clay noong tumakas dahil nasa likod niya ang mga pilat. Pero umiling si Shiro bilang pagtutol. Kilala niya si Clay para mahinuha na hindi ito tatakas sa isang kalaban, na nangangahulugang malamang na nakuha niya ang sugat na yun habang sinusubukang protektahan ng isang taong napakalapit sa kanya. Sinasabi niya na ang pilat ay tanda ng katapangan, na isinugal ni Clay ang kanyang buhay at nailigtas ang isang tao. At kahit pagkatapos noon ay bumalik na naman siya sa larangan ng digmaan, handang iligtas ang sinumang nangangailangan ng kanyang tulong. Bago pa nila maituloy ang kanilang usapan, napansin ni Clay ang isang ulap ng alikabok na papalapit sa kanila sa di kalayuan, na biglang nagpabago sa kanyang mukha dahil napagtanto niya na malamang na nabigo ang porma sayo ng Guildmaster at nakapasok na ang mga duwende sa lugar. Agad siyang kumuha ng sibat at naghanda para lumaban. Sinabi ni Shiro na magpaiwan na lang siya dahil sumasakit na naman ang mga peklat niya, pero sinabi ni Clay na may mga bagong kaibigan siyang kailangang iligtas ngayon at tumakbo papunta sa mga dumarating na kalaban. Napagtanto ni Shiro na kailangan din niyang sumali sa laban, kaya bumantong hininga siya, kinuha ang kanyang magic staff at lumikha ng harang sa paligid ng tent kung saan ginagamot ang mga sugatan. Agad niyang ginamit ang kanyang sobrang bilis para tumakbo papunta sa labanan kung saan nakita niya ang ilang gutay-gutay na grupo ng mga adventurer na nalulula sa dami ng mga duwendeng umaatake sa kanila. Naroon din ang dalawang siga na nagtangkang mambuli kay Shiro, hawak ang kanilang sa lupa laban sa mga kaaway, ngunit maraming duwende ang nakalusot sa kanila papunta sa lungsod. Hindi papayagan ni Shiro na makalusot sila, at ginamit niya ang kanyang mahika para patigasin ang kanyang katawan bago niya bugbugin ang duwende. Napagtanto niya na mas malakas ang mga duwendeng ito kaysa sa mga kalaban na hinarap niya noon kaya humingi siya ng tulong kay B na agad bumaba mula sa kanyang balikat at pinatumba ang bawat duwende sa lugar, pinabagsak agad sila. Nagpasalamat ang ibang adventurer kay Shiro sa kanyang tulong, sinasabing ayos ang takbo ng mga bagay ayon sa plano ngunit isang mataas na ranggong sarhento ng duwende ang lumitaw bigla, nagpabagsak ng tuluyan sa harapan. Dahil lamang kay Clay kaya sila naka-atras at nakayanan nilang depensahan ang kanilang posisyon hanggang ngayon. Napagtanto ni Shiro na maaaring nasa panganib si Clay kaya agad siyang sumugod sa loob ng gubat, kung saan natagpuan niya si Clay na nakikipaglaban sa isang grupo ng mga goblin, isa-isang pinapatumba sila. Ngunit sa kanyang pagkabigla, nagsimulang sumakit ang kanyang mga peklat, dahilan para mapaluhod siya sa sakit. Ngunit isang pagkakamali yun dahil agad na sinubukang siyang pabagsakin ng ilang goblin. Mabuti na lamang, napigilan ni Shiro sa tamang oras, ikinagulat ng mga goblin, at nailigtas ang buhay ni Clay. Bago pa man sila maka-atras, lumitaw ang hobgoblin at tumalon para atakihin sila. Nakailag silang pareho sa atake, ngunit nagsimulang napapaligiran na naman ng mga duwende.
Sinabi ni Clay kay Shiro na tumakbo palayo habang pinipigilan niya ang mga ito, pero nagpa siya si Shiro na subukan ng ibang paraan. Ginulat ni B ang ilang duwende, na nagdulot ng kaunting gulo, kung saan kinuha ni Shiro ang tubig mana mula sa kuweba at isinaboy ito kay Clay bago bumigkas ng panggamot, na hindi lamang tuluyang nagpagaling sa likod nito, kundi binago pa siya sa Kaiju No. 8. Pagkatapos noon, nagawa ni Clay na lubos na wasakin ang bawat isang duwende ng mag-isa, at pagtigil ng ulan, si Clay na lang ang nakatayo. Dumating din ang Guildmaster sa lugar, nagpapasalamat kay Shiro sa kanyang patuloy na suporta at pangako na gagantimpalaan siya sa kanyang tulong. Nang gabing yun, pumasok si Clay sa kwarto ni Shiro at bumalik na sa normal niyang anyo. Tinanong niya si Shiro kung ano ang ibinato nito sa kanya at ipinaliwanag ni Shiro na ang tubig ay tubig mula sa lawa na mayaman sa mana galing sa yungib ng isang sinaunang dragon. Sumagot si Clay na ang kanyang mga ninuno ay dating mga dragon, pero ngayon ay isa na lamang siyang butiki. Ngunit dahil kay Shiro, nagawa niyang magbagong anyo sa isang anyong kalahating dragon, pero sinasabi niya na masyado siyang natatakot na gamitin ito. Natatakot siyang mawala ng kontrol sa kanyang sarili at sirain ang lahat sa paligid niya. Ngunit sinabi ni Shiro, huwag siyang masyadong mag-alala. Biglang sumeryoso si Clay at tinanong si Shiro kung sino ba talaga siya. Sa wakas, nagpa siya si Shiro na sabihin sa kanya ang totoo, sumasagot na siya ay muling nabuhay sa mundong ito pagkatapos niyang mamatay sa ibang mundo. Nahirapan si Clay na paniwalaan, ngunit pagkatapos ng lahat ng nakita niya, hindi na talaga siya makapaniwala sa mga karanasan niya. Nagpa siya silang matulog na at bumalik sa kanilang mga higaan. Nagising si Shiro ng maaga kinabukasan at lumabas sa lungsod para maglibot pa. Nang makakita siya ng tindahan na nagbebenta ng iba't ibang uri ng paninda, tumayo siya doon at nanunood mula sa bintana. Nang dumating ang tindero para buksan ang tindahan, tinanong siya kung interesado siya sa anumang sandata o sinaunang mga artepakto. Agad na tinanong ni Shiro ang may balahibo kung nagbebenta siya ng gunting para sa pagkuha ng materyales sa kanyang tindahan at sumagot siya na wala siyang ganoon. Agad niyang napagtanto na si Shiro ang tagakuha na pinag-uusapan ng lahat at sinabi niyang makakakuha siya ng mataas na kalidad na gunting para sa kanya. Ipinakilala ng may balahibo ang kanyang sarili bilang Rebel at sinabing ang kanilang punong panday ay isang tunay na dalubhasa at makakagawa siya ng anumang uri ng kasangkapan. Gayunpaman, kung gusto ni Shiro na gumawa siya ng gunting para sa kanya, kailangan niyang humanap ng ilang bagay na hinahanap niya. Medyo naguguluhan si Shiro dito, kaya inakay siya ni Rebel sa loob ng tindahan. Napatigil siya sa kanyang paglalakad nang makita niya ang tatlong panday na abalang-abala sa trabaho at sinabi ni Rebel sa kanya na nahulog ang loob niya sa paraan ng pagpukpok ng mga panday sa nagbabagang bakal. Pagkatapos noon, dinala niya ito sa amo ng pagawaan, na isang masungit na matandang duwende. Ipinakilala ni Rebel si Shiro sa kanya at iminungkahi na maaari siyang magdala ng ilang Eldraor para sa kanila, na kailangan nila upang manalo sa nalalapit na kompetisyon sa paggawa ng espada. Sumagot ang mapanghusgang duwende na hindi niya ipapadala ang basta tagakuha lang sa mapanganib na mga minahan, ngunit sabi ni Rebel na kailangan nila siyang bigyan ng pagkakataon. Nagtalo ang duwende at ang may balahibo at sa huli na daig ni Rebel ang matanda sa pamamagitan ng paghila sa kanyang balbas at pagsasabi na hindi sila mananalo sa kompetisyon gamit ang isang barubal na espada. Sinigawan siya ng duwende, sinasabing lalong mapanganib ang minahan ngayon, dahil may balita na may mga demonyo roon. Ipinapahayag niya na ang kaligtasan ng kanyang mga customer ang kanyang pangunahing prioridad at kaya hindi niya maipadala si Shiro sa mga minahan ng ruhay. Napapaiyak si Rebel nang marinig kung gaano kalaga ang matanda sa kanyang mga customer at humihingi ng paumanhin kay Shiro sa pag-aksaya ng kanyang oras. Gayunpaman, naglalagay si Shiro ng isang plato ng cookie sa mesa, at tinatanong ang punong panday kung gagawa siya ng isang pares ng gunting para sa kanya kung makakapagdala siya ng ilang Eldraor mula sa mga minahan ng ruhay. Natataranta ang dwarf nang marinig ito dahil ayaw niyang masisi kung may mamatay. Ngunit tiniyak ni Shiro sa kanya na siya ay lubos na kayang protektahan ang kanyang sarili. Dinukot niya ang isang sipit ng alimango mula sa kanyang bulsa at nang mapagtanto na ito ay pag-aari ng isang halimaw na B-rank, pumayag siyang hayaan si Shiro na pumunta sa minahan.
Kinabukasan, sumakay si Shiro sa isang karwahe kasama ang iba pang mga adventurer habang patungo siya sa mga minahan ng Ruhay at si B ay patuloy na sumasayaw dahil nasasabik siyang pumunta sa isang bagong paglalakbay. Samantala, pinag-uusapan ng iba pang mga adventurer kung gaano kakaiba ang mga nangyayari sa lugar kamakailan tulad ng mga halamang biglang nalalanta at nakakagambalang mga ingay na nagmumula sa mga kagubatan. Medyo kinabahan si Shiro nang marinig ito at nagtataka kung ang mga bagay na ito ay nangyayari dahil sa kanya, ngunit inalis niya ang mga kaisipang iyon sa kanyang ulo. Pagkababa niya ng karwahe, nadaanan niya ang isang mangangalakal ng kabayo at naisip niya na gusto niyang magkaroon ng kabayo balang araw. Bigla, narinig niya ang isang pamilyar na boses mula sa gusali, sumisigaw sa mangangalakal dahil sa panloloko sa kanya. Lumalabas na yun pala ang hanggal na duwende na sinagip niya sa kagubatan dati, at sinasabi niya sa mga ngalakal na nag-order siya ng isang malakas na puting kabayo na kayang tumakbo ng napakabilis na halos lumilipad. Gayunpaman, binigyan siya ng mga ngalakal ng isang malaking puting ibon sa halip at hindi ito gusto ng duwende. Sinabi ng mga ngalakal ng kabayo sa kanya na sila ay napakalawak sa mga lugar na ito, at anumang nilalang na kayang magdala ng karga ay tinatawag na kabayo. Anuman ang uri nito, ang duwende, napagtanto agad ng babae na pagkakamali niya ang isiping nagbebenta ng mga kabayo ang isang tindahan ng kabayo. Humingi siya ng paumanhin dahil hindi niya naipahayag ng mas malinaw ang kanyang gusto dahil ang gusto niya talaga ay isang Pegasus, at sinabi sa kanya ng mga ngalakal na doon lamang makikita ang mga iyon sa kaharian ng duwende. Narinig lang ni Shiro ang buong palitan mula sa malayo dahil ayaw na niyang masangkot pa sa baliw na babae, kahit na pareho silang patungo sa parehong direksyon. Nagpasya siyang mang-alap ng ilang materyales sa daan at agad na pumasok sa gubat para mamites ng mga kabute at bulaklak. Habang namimitas siya ng mga bulaklak, nakarinig siya ng malakas na dagendong, pero sa pagkakataong ito, alam niyang hindi yun isang halimaw. Sinundan niya ang tunog at nakita ang babaeng duwende na halos himatayin na naman dahil sa gutom. Binigyan niya ito ng tubig at pagkain, iniisip na talagang tila walang natutunan sa nangyari dati. Pagkatapos kumain ng duwende, puno na siya ng lakas at tumayo para magpasalamat kay Shiro. Gayunpaman, hindi niya matiis ang masamang amoy nito at kusa niyang ginamit ang mahika para linisin siya. Natuwa siya sa ginawa nito at nagtanong kung ano ang ginawa niya sa kanya. Sumagot si Shiro na gumamit siya ng mahika para linisin siya dahil sinisira nito ang imahe niya sa mga duwende bilang isang lahi. Pagkatapos, nagpakilala ang babaeng duwende bilang Vel at nagpasalamat kay Shiro para sa iniligtas siya ng 2 beses. Sabi niya na wala yun at nagsimula ng maglakad palayo, pero pinigilan siya ni Vel, sinasabing ang mga duwende ay laging nagbabayad ng utang na loob at gusto niya siyang tulungan kahit papaano. Malinaw na sinabi ni Shiro na wala siyang kailangan kapalit, kaya iginiit ni Vel na tutulungan niya na lang ito sa kanyang trabaho. Lumipad si V papunta sa kanya at sinabi ni Vel na kahit ang dragon ay sang-ayon sa kanya. Nagdesisyon si Shiro na walang masama kung sasama siya hanggang sa susunod na bayan, at abala siyang muli sa pagkuha ng mga kabute. Di nagtagal lumapit si Vel sa kanya na nagsasabing nakakita siya ng bihirang dumi ng halimaw na mabenta, pero marami lang ito, at sa susunod, dala niya ang dumi ng normal na hayop. Sa kabila ng pagiging bigo ng 2 beses, naniniwala si Vel na sa ikatlong pagkakataon ay swertihin na siya kaya nagdala siya ng nakal-alasong kabute. Nang gabing yun, nagpresenta siyang magkolekta ng panggatong para magluto ng pagkain, pero sinabi ni Shiro na hindi na kailangan dahil kaya niyang gumamit ng mga magic stone. Gayunpaman, sinabi ni Vel sa kanya na ang senyales ng apoy ay nakakatulong sa ibang mga manlalakbay na sumusunod sa rutang ito dahil ipinapalam nito na ligtas na lugar ito para magkampo. Nakita ni Shiro ang low-ika sa kanyang argumento kaya hinayaan niya itong magkolekta ng kahoy, pero nagdala si Vel ng malaki at makapal na troso dahil gusto niya ang mga ganon. Sinabi ni Shiro sa kanya na hindi nila basta-basta masusunog ang ganoong kalaking troso, pero may solusyon si Vel. Kinain niya ang troso habang nasa himpapawid, at hinihiwa ito sa maliliit na piraso gamit ang kanyang punyal. Nagulat si Shiro nang makita ito, pero nang malaman niyang ranggo ng sandata ang mga punyal ni Vel, biglang nagkaroon ng saysay ang lahat. Pagkatapos noon, nagluto siya ng masarap na nilaga para sa lahat at humanga si Vel sa lasa. Nagtanong siya kung papunta rin si Shiro sa kaharian ng mga duwende at sumang-ayon siya,
at sinabing sinusubukan niyang magmina ng Elder ore mula sa mga minahan ng Ruhai. Tinanong niya si Vel kung bakit siya pupunta sa kaharian ng mga duwende, at nalungkot siya nang sumagot na hinahanap niya ang puting Pegasus ng langit na gustong-gusto ng kanyang kapatid. Hanapin. Hindi niya hinahayaan na ang kanyang kalungkutan ay makasira sa kasiyahan sa paligid ng apoy at sinasabi na mas malaki pa ang kanyang utang na loob kay Shiro ngayon. May naisip siya at tinanong siya kung pwede siyang maging tagabantay niya sa nalalabing bahagi ng kanyang paglalakbay. Tuwang-tuwa si Vel sa ideya na protektahan si Shiro mula sa lahat ng uri ng masasamang kaaway, pero ang gusto talaga niya ay matuto ng mga kapaki-pakinabang na bagay tulad ng tip sa panggatong na ibinigay niya sa kanya kanina. Nagtataka si Vel na kakaunti lang ang gusto niya kapalit ng pagpapakain sa kanya, pero pumayag siya sa alok nito. Umasta siyang isang marangal at mayanhing elf habang nakikipagkamay kay Shiro, na biglang natuwa. Nang makita siyang ganito, gayunpaman, lahat ng pananabik na makasama ang isang elf ay nawala nang magsimulang humilik ng malakas si Vel at hindi makatulog si Shiro. Kinabukasan, ipinagpatuloy niya ang paglalakbay patungo sa kaharian ng dwarfs na walang tulog. Pagkarating nila sa hangganang lungsod, dumiretso si Shiro sa isang bahay tuluyan para tikman ang lutuing dwarf at sinabi ni Vel na kasing sarap ito ng sinabi ng kanyang kaibigang taong butiki. Sinabi ni Shiro na mayroon din siyang kaibigang taong butiki at nagsimulang magmayabang si Vel tungkol sa kanyang kaibigan, na banal na Dragon Knight ng imperyo ng Stolfa. Ang pariralang yun ay pamilyar kay Shiro at sa sandaling yun, nagsalita si Clay mula sa mesa sa likuran niya. Tinatanong si Vel kung siya ba ay nagsasalita tungkol sa kanya. Nagulat sina Shiro at Vel na makita siya roon at sinabi ni Clay na siguro ay tadhana na magkasama sa paglalakbay ang kanyang dalawang kaibigan. Pagkatapos ay bumaling siya kay Shiro, tinatanong kung paano niya nagawang umalis ng bayan nang hindi nagpapaalam sa kanya, at kinakabahang sumagot si Shiro na nagpaalam siya sa guild. Hindi nasiyahan si Clay sa sagot na yun at tinanong kung saan siya pupunta. Nang malaman niyang pupunta si Shiro sa mina ng Raihei, nagsimula na naman siyang magsalita sa kanya, sinasabing hindi maaaring tumanggap ng mga quest para pumunta sa mga ganoong mapanganib na mina ang mga adventurer na katulad niya. Sinabi niya na lubhang mapanganib ang lugar at kung walang seryosong gantimpala si Shiro, hindi siya dapat pumunta sa mga minahan. Buong pagmamalaking sinasabi ni Shiro na nakakakuha siya ng magandang gantimpala dahil gagawan siya ng isang bihasang panday ng pinakamagaling na gunting para sa pangungulekta ng mga sangkap. Nagtataka si Clay dahil parang ang tanga naman ng gantimpalang ito, pero naniniwala si Shiro na kung maganda ang relasyon niya sa panday, gagawan siya nito ng dekalidad na mga kagamitan sa pagluluto sa hinaharap. Tinawag siya ni Clay na isang napakagaling na tanga sa pagtanggap ng alok na ito kahit na sinasabi ni Shiro na ang gunting ang pinakamahalagang kagamitan para sa isang mangangalap. Biglang sinabi ni Clay na sasama siya sa paglalakbay na ito dahil pupunta rin siya sa bayan ng mga duwende para ipaayos ang kanyang sibat. Hindi masyadong komportable si Shiro sa ideya, pero agad na nagtanong si Vel kay Clay kung magiging bodyguard din ba siya ni Shiro. Ipinagyabang niya kung paano niya poprotektahan si Shiro hanggang sa kanyang destinasyon. Nagustuhan ni Clay ang ideya at nagpasya siyang maging bodyguard din. Si Shiro naman ay hindi natuwa sa sitwasyon. Kahit na alam niyang malakas sina Vel at Clay, ang kanilang mga personalidad ang nagpapabahal sa kanya tungkol sa kanyang katahimikan. Hindi nagtagal, nakarating sila sa kapital ng mga duwende, pero napakalaki ng pila sa labas ng tarangkahan ng lungsod. Sa kabutihang palad, kilala ni Clay ang mga bantay at pinayagan silang dumaan kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang espesyal na pasukan na nakalaan lamang para kay Vid. Habang naglalakad sila pababa sa mahabang hagdan, binibigyan sila ng gwardya ng leksyon tungkol sa kasaysayan ng lungsod. Pagdating nila sa lungsod, namamangha sina Shiro at Vel nang makita na hinukay ng mga duwende ang isang bundok para likhain ang lungsod na ito sa ilalim ng lupa. Samantala, sinabi ng gwardya kay Clay na gusto siyang makita ng hari. Nagulat si Shiro na malaman na kilala rin ni Clay ang hari at sumagot ang taong butiki na magkaibigan pa nga sila ng hari kahit hindi raw niya deserve. Sinabi ng gwardya na huwag na siyang magpakumbaba dahil siya ang bayani na nagligtas sa kanilang bansa. Sabi ni Clay na isa lang yung hindi pagkakaintindihan at ipinaliwanag ang totoong kwento kay Shiro. Sabi niya noon, magagaling ang mga duwende sa paggawa ng armas pero hindi sila marunong gumamit nito, kaya may isang malakas na demonyong nanakot sa kanila at kumuha ng buwis.
Isang araw, dumadaan lang daw siya sa lugar na yun at pagkakita sa kanya ng dragon, lumipad agad ito palayo dahil sa di malamang dahilan. Akala ng mga duwende, pinalayas niya ang demonyo at sinimulan siyang tawaging bayani. Well, sabi ng gwardya, iniisip pa rin ng mga duwende na bayani siya at nagtayo pa nga sila ng rebulto niya kamakailan pero napailing si Clay dahil ginawa siyang parang Godzilla. Pagdating nila sa palasyo, agad na kinumpronte ni Clay ang hari tungkol sa kakaibang rebulto pero sabi ng hari, lahat sa nakikitang ayos lang ito ang bansa. Pagkatapos nito, ibinaling ng matandang hari ang kanyang atensyon kay Shiro at tinanong kung ano ang kanyang pakay. Inabot ni Shiro sa kanya ang isang liham ng pagpapakilala mula sa dalubhasang panday at humiling ng pahintulot na pumasok sa mga minahan ng ruhi. Tinanong ng hari si Shiro kung alam niya na ang mga minahan ay naging pugad ng mga demonyo matapos ang isang kamakailang lindol at kinumpirma niya ito. Sinabi ni Clay sa hari na sasamahan niya si Shiro bilang kanyang tagapagbantay at magagarantiya rin niya na sapat ang lakas ni Vel para makasabay sa kanya. Sa pagkarinig nito, pinayagan ng hari si Shiro at ang kanyang grupo na pumasok sa mga minahan ng ruhi at alamin ang sanhi ng pag-aalsa ng mga demonyo doon. Tinanggap ni Clay ang misyon at nagreklamo si Shiro na ayaw sumama sa isang misyon ng pagsisiyasat. Gayunpaman, wala siyang gaanong magagawa dahil si Clay ang bayani ng mga duwende at pumayag na siya. Di nagtagal, silang tatlo ay iginaya papasok sa mga minahan ng isang duwending nagngangalang Zanbo at ginagamit ni Shiro ang kanyang mga mahika upang magbigay liwanag sa madilim na kuweba. Gumamit din siya ng isa pang mahika upang isaulo ang mapa na ibinigay ni Zanbo sa kanila para hindi siya maliga. At sinasabi ng kanyang mga bodyguard na gumagawa na naman siya ng mga bagay na tila imposible. Hindi sila pinapansin ni Shiro at nagsisimula ng hanapin ang Elder Ore gamit ang kanyang mga kasanayan, ngunit nakakakita lamang siya ng kaunting ore na mababa ang kalidad. Bilib si Zanbo na natagpuan niya ang mga batong mineral at habang nagmumungkahi si Shiro na mas malalim pang pumasok sa kuweba, binalaan siya ni Bea tungkol sa parating na panganib. Naghanda ang lahat at ginamit ni Shiro ang kanyang kakayahan sa paghahanap upang kumpirmahin ang babala ni Bea. Pagkalipas lamang ng ilang segundo, dumating doon ang dalawang halimaw na gagamba at agad na pinabagsak ni Clay ang isa sa kanila gamit ang kanyang sibat. Pinahirapan ni Shiro ang isa pa, na nagbigay ng pagkakataon kay Vel na tapusin ito. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay pagkatapos noon at natanong ni Shiro ang napakaraming mataas na kalidad na Elder Ore sa likod ng isang patay na dulo. Humingi siya ng pahintulot kay Zanbo at pagkatapos ay sumabog ng butas sa pader, na nagdala sa kanila sa isang walang laman na espasyo na puno ng mga lila na kristal. Habang si Shiro, akala niya ito ang Elder Ore na hinahanap niya, sinabi ni Zanbo sa kanya na ito ay mga Eldrite crystals, na mas bihira at mas mahalaga pa. Hindi naiintindihan ni Shiro ang kahalagahan ng natuklasan niya nang nagbabala si Bea sa kanya tungkol sa paparating na panganib. Lumabas ang lahat at mula sa nakakatakot na mga yabag, alam ni Zanbo na isang demonyo ang papalapit sa kanila. Biglang humakbang si Shiro, sinasabi kay Clay at Vel na hayaan siyang harapin ang kalaban na ito, dahil hindi ito ordinaryong demonyo, ito ay isang higanteng demonyong alimango. At gusto itong hulihin ni Shiro, dahil gusto niyang kainin ang masarap nitong karne. Niyayakap siya ni Bea sa pagdiriwang at sinabi ni Shiro na siya rin ay, sobrang saya ko ngayon. Naglalaway siya dahil mukhang masarap ang alimasag sa harap nila at sabik na sabik siya na kaya niyang kainin ang laman nito ng hilaw. Habang sumasayaw silang dalawa na parang mga tanga, nagtataka sina Clay at Vel. Sabi ni Vel kay Shiro na huwag magpabala sa harap ng halimaw at dahil sa kanyang pagpigil, napansin niya ang alimasag na umaatake sa kanya bago pa siya tamaan ng mabigat nitong kuko. Sabi ni Clay at Vel kay Shiro na ang alimasag sa harap nila ay isang halimaw na mataas ang ranggo at kailangan nilang pagsamahin ang kanilang lakas para talunin ito. Gayunpaman, nagpasya si Shiro na magmina na lang sa halip na hayaan silang tumulong dahil ayaw niyang may umangkin sa kanyang perpektong pangunahin. Malaman na karne, sinasabi niya kay Bea na takpan siya, ngunit pinagbabawalan siyang gumamit ng atake ng apoy o kidlat. Pagkatapos ay binunot niya ang kanyang tungkod mula sa kanyang bag at tumawa na parang baliw bago mag-cast ng maraming buff sa kanya. Nag-cast siya ng mga spells para bawasan ang kanyang timbang at dagdagan ang kanyang bilis habang pinapatigas din ang kanyang mga kamay at paa. Pagkatapos ay sumugod siya sa alimango habang parehong nag-aalala sa kanya si Vel at Clay.
Biglang gumamit si Bea ng sonic attack para pansamantalang pigilan ang alimango at lituhin ang mga pandama nito. Ginamit ni Shiro ang pagkakataong ito at tumalon sa alimango, tinamaan ito ng buong lakas niya. Gayunpaman, sa kanyang pagkabigla, ang kanyang ang malakas na atake ay walang nagawang pinsala sa matigas na balat ng halimaw na alimango, na nagpalipad sa kanya sa isang simpleng hampas. Nagawa ni Shiro na damapo sa kanyang mga paa at sa kabutihang palad, wala pa siyang natamong pinsala. Subalit, bago pa man siya makasubok umatake muli, itinulak siya palayo ng alimango. Dumating si Bea para iligtas siya at gumamit ng atake ng yelo sa alimango, pinatigas ang binti nito sa lupa para pigilan itong umatake. Nagpasalamat si Shiro kay Bea sa kanyang tulong at pagkatapos ay iniskan niya ang alimango para makahanap ng anumang kahinaan. Nakakita siya ng 3 kasukasuan kung saan pinakamahina ang alimango at agad siyang tumawag ng mga istalaktita ng yelo para puntiryahin ang mga ito. Pinaikot ni Bea ang mga yon, mga nakabiting yelo ng mabilis sa pamamagitan ng pagbalot sa kanila ng mahika ng hangin at ipinapadala ni Shiro ang mga ito upang atakihin ang alimango, naganap itong nagyayelo. Ang lahat ay natigilan sa pagkakita nito at habang nagdarasal sina Shiro at Bea para sa kaluluwa ng alimango, tinitingnan ni Vel at Zanbo ang nagyayelong alimango. Si Clay naman ay galit na galit dahil hindi siya nagkaroon ng pagkakataong lumaban at si Shiro ay kinakabahang humihingi ng paumanhin sa kanya. Sabi niya na kung nilabanan nila ang halimaw sa normal na paraan, ito ay mapupuno ng putik at dugo at baka masira nito ang mga nakakaing bahagi. Natigilan si Clay nang mapagtanto na balak ni Shiro na kumain ng halimaw, ngunit pagkatapos ay nagalit siya sa iba pa. Bagay, ipinapaalala niya kay Shiro na dapat siya ang bodyguard niya at kung lalaban siya mismo sa mga halimaw, wala na siyang silbi rito. Medyo nakukonsensya si Shiro tungkol doon, pero sumagot siya na mas sanay siyang lumaban sa mga ganitong uri ng halimaw. Sumang-ayon si Clay sa kanya, pero pinaalala pa rin niya na sa mga sitwasyon tulad nito, kailangan nilang magtulungan para talunin ang kanilang mga kaaway. Hiniling niya kay Shiro na umasa ng kaunti sa kanya at kay Vel at nagpaumanhin ng kinakabahan sina Shiro at Bea dahil hindi nila yon naisip. Tinapak sila ni Clay para sabihing ayos lang at pagkatapos ay nagpasya siyang hilahin muna nila ang alimango palabas ng kuweba, kapag tapos na sila roon. Ginagawang mina ni Shiro at ng iba pa ang mga kristal na Eldoret sa lugar. Ngunit sinabi niya sa gabay na duwende na nakakakuha pa rin siya ng readings mula sa mas malalalim na bahagi ng yungib. Iminungkahi niya na maaari nilang tuklasin yun para makahanap ng mas malaking dami ng Eldoret at ang duwende na si Zambo ay nagsimulang umiyak dahil nakahanap si Shiro ng bagong pinagmumula ng mineral para sa kanila. Nang makita niya itong ganoon, naisip ni Shiro na marahil ang lahat ng kakaibang pagbabago na nangyayari sa buong kontinente ay dahil nakilala niya ang tatay ni Bea. Nararamdaman niya na ang mga ginawa niya doon ay nagpabago sa takbo ng kasaysayan at ngayon niya lang napagtanto kung ano ang gusto ng Diyos ng K-pop nang ipadala siya sa mundong ito. Habang nagsisimula nang bumalik ang kanyang mga kaibigan, napagtanto ni Shiro na ang kanyang nagsimula ng baguhin ng makasariling mga gawa ang mundo, at umaasa siya na ang pagbabago ay magiging positibo. Hindi magtatagal, babalik na ang lahat sa kastilyo at sinabi ni Shiro sa hari na natapos nila ang kanilang imbestigasyon ng ligtas at natalo pa nila ang pinakamalaking banta doon. Natuwa ang hari na marinig yon, ngunit gusto pa rin niya ng opisyal na kumpirmasyon mula kay Zambo, na tuwang-tuwang ikinwento sa hari ang sandali nang talunin ni Shiro ang halimaw na alimango. Pagkatapos ay hiniling niya kay Shiro na ipakita ang halimaw sa hari at nagpasya siyang tuparin ang kanyang hiling. Binuksan niya ang kanyang mahiwagang bag at lumabas mula rito ang nakayelong alimango. Ang buong silid ng trono ay yumanig sa bigat ng halimaw at ang hari ay hindi maniwala sa kanyang mga mata. Lumalapit siya para lubos na maunawaan ang laki ng halimaw at pagkatapos ay ipinapahayag na ang matapang na gawa ni Shiro ay karapat-dapat sa isang gantimpala. Agad na hinihiling ni Shiro ang halimaw bilang kanyang gantimpala at nagulat ang hari dahil wala siyang nakikitang halaga doon. Di nagtagal pagkatapos nito, lumabas sa lungsod si Shiro at ang kanyang mga kaibigan at masaya si Vel dahil nakakuha sila ng maraming pera mula sa hari. Gayunpaman, balewala yun kay Shiro dahil iniisip niya ang lahat ng paraan kung paano niya lulutuin ang alimasag. Medyo natatakot si Clay sa katotohanan na kapwa sina Shiro at B ay nagiging delulu sa mga hindi inaasahang pagkakataon,
Ngunit sinabi ni Shiro sa kanya na ang alimasag ay magiging mas mahalaga kaysa sa kanyang inaakala. Kinabukasan, tumanggap si Vel ng Pegasus bilang regalo mula sa hari dahil nalaman nito na naghahanap siya nito. Tuwang-tuwa si Vel nang makita ang kabayong may pakpak, at samantala, ibinigay ni Zambo kay Clay ang kanyang sibat na naayos. Sumakay si Vel sa Pegasus, sinasabi kay Shiro na para ito sa kanyang kapatid, kaya agad siyang uuwi dito. Sinabi niya sa kanya na malaki ang utang na loob niya rito at kahit gugulin niya ang kanyang buhay sa pagbabayad nito, baka hindi pa rin sapat. Sumagot si Shiro na ayos na dahil nakakuha siya ng alimasag. Sakto namang dumating ang kanilang karawahe at nagpaalam si Shiro kay Vel. Sinabi niya rito na tiyak na magkikita silang muli at lumipad na palayo. Ilang araw pagkatapos noon, si Shiro at nakarating si Clay sa kanilang lungsod at sinalubong sila ng senpei na babaeng kuneho. Nagulat siya na makita silang magkasama at tinanong kung bumuo sila ng isang team. Sabi ni Shiro na sumama lang si Clay, pero pinutol siya ng taong butiki at sinabing bumuo nga sila ng team. Tuwang-tuwa si Kariya nang marinig ito at agad-agad siyang tumakbo para ipaalam sa guildmaster. Samantalang sinulyapan ni Shiro si Clay, sinabi ni Clay na nagpasya siyang sumama sa kanya ng mas matagal, dahil alam niyang hindi lang ordinaryong tao si Shiro at kailangan nila ng isang taong maayos mag-isip para bantayan siya. Habang si Shiro ay hindi talagang sigurado tungkol sa pakikipaggrupo kay Clay, gusto na agad ni B ang ideya at nagsisimula ng umikot sa paligid niya. Pagkatapos mag-isip ng matagal, napagpasyahan din ni Shiro na hindi masamang ideya ang maglakbay kasama siya at umupo sila para pag-usapan ang pangalan ng kanilang grupo. Sa mungkahi ni Clay, nagpasya silang tawagin ang kanilang mga sarili na Asher Black Brigade at opisyal na magparehistro bilang isang grupo. Pagkatapos nyon, pumunta si Shiro sa pagawaan ng panday kasama ang mga kristal ng Ildereth. Habang sinusuri ni Naribal at ng kanyang amo ang kristal, tinanong ni Shiro kung sapat na ba ito para gawin ang espadang gusto nila. Bigla silang nagsimulang manginig na parang lumang Nokia at natarante si Shiro, nagtataka kung mas mahirap bang gamitin ang Ildereth na may mataas na kadalisayan. Pero bigla na lang sumigaw at umiyak yung dalawang panday dahil ngayon lang sila nakakita ng ganito kadal-isay na mga kristal. Sabi ng among panday, kahit minsan sa 120 taon niya bilang panday, hindi pa siya nakakita ng ganito karaming Ildereth at pati si B ay napaiyak dahil gusto niyang makisali. Natuwa si Shiro na nagustuhan nila yung mga kristal na dinala niya para sa kanila, pero sabi naman ni Ribble na hindi nila kayang bayaran lahat ng Ildereth. Sinabi niya na pareho pa rin ang hiling niya at gusto lang niya ng isang pares ng gunting na gawa ayon sa gusto niya. Pero handa siyang ipagpaliban muna yon dahil gusto niya munang gumawa sina Ribble at ang kanyang amo ng isang espada na mananalo sa paligsahan ng paggawa ng espada. Pagkalipas ng kalahating buwan, habang nagtatamasa si Shiro ng pananghalian at inumin sa isang bahay tuluyan, dumating doon ang isang taong may balahibo na may dalang liham mula sa isang mahal na taong gustong makita siya agad. Ayaw ni Shiro na masangkot sa isang maharlika at nagkunwari na sumasakit ang kanyang bato. Pero sinabi ni Clay na tumigil na siya sa pagpapakatanga. Pati yung taong may balahibo ay tiniyak sa kanya na hindi naman daw masamang tao si Lord Belmenant at nagpasya si Shiro na buksan ang kanyang liham. Nakita niya na ito ay nakapangalan sa kanya at kay Clay dahil sila ay isang grupo at binanggit ni Lord Belmenant ang pagbibigay ng karangalan sa kanila. Naghinala si Shiro at nagtaka kung ano kaya ang gusto nito kapalit, pero alam ni Clay na gusto lang makita ng maharlika ang sanggol na dragon. Nag-alala si Shiro at yakap si B, nagtatanong kung gusto ba siyang agawin ni Belmenant. Gayunpaman, naniniwala sina Clay at ang may balahibo na hindi gagawin yun ni Belmenant at bukod pa roon ay wala rin siyang kapangyarihan para doon. Di nagtagal pagkatapos noon, dinala sina Shiro at Clay sa mansyon ng Lord, sa isang magarbong karwahe, at lahat sa lungsod ay nakatitig sa kanila. Nagtataka si Shiro kung bakit interesado sila at sumagot si Clay na pangarap ng bawat adventurer na maanyayahan sa mansyon ng isang noble, dahil kung magdesisyon ng isang noble na suportahan ang isang adventurer, siguradong giginhawa na sila sa buhay. Di nagtagal ay nakarating sila sa mansyon ng Lord at namangha si Shiro sa antas ng kayamanan. Huminto ang karwahe sa harap ng kastilyo ng Lord, at isang mayordomo ang dumating para ihatid sila sa loob. Isang grupo ng mga katulong ang samalubong sa kanila at natuwa si Shiro dahil matagal na niyang gustong salubungin ng mga katulong.
Maya-maya, isang mayabang at mapanghamak na bata ang tumakbo papunta doon at agad siyang lumapit kina Shiro at Bee. Nagtanong siya kung ito ba ang baby dragon at pagkatapos ay sinabi niyang inaasahan niyang magmukhang mas matalino ito. Bigla niyang itinuro si Bee at sinabing sa kanya na raw ang baby dragon. Nabigla sina Shiro at Bee nang marinig ito at nagtago si Bee sa likod niya. Sinabi ni Shiro sa spoiled na bata na hindi makatarungan ang ginagawa niya at sinabi naman ito sa kanya na ang mga dragon ay mararangal na nilalang at tanging isang taong kasing marangal niya ang makapagpapalaki ng isa. Mabilis na napagtanto ni Shiro na hindi naiintindihan ng batang babae ang loika kaya sinuri niya ang mga datos nito at nalaman niyang ang pangalan niya ay Tirish at siya ang 14 na taong gulang na anak ni Lord Bellman. Nag-isip siya kung paano haharapin ang hindi makatwirang batang ito at nagpa siya na maging malumanay sa kanya. Lumuhad siya sa harap ni Tirish at tinanong kung bakit niya iniisip na may karapatan siya sa dragon. Kinakabahang sinabi ng babae na sinabi sa kanya ng kanyang mayordoma na may isang adventurer na may dragon, kaya natural lang. Gusto niya yon. Sinabi niya na sinabi rin sa kanya ng mayordoma na kapag humaharap sa mga hanggal na adventurer, dapat siyang umasal ng may dignidad at panindigan ang kanyang sarili. Inis na inis si Shiro sa butler ngayon pero sinabi niya kay Tirish na pamilya niya si Bee at hindi niya dapat itong subukang kunin. Nagulat ang dalaga nang marinig yun at nang tumugon si Bee sa kanya. Mas lalo siyang nagulat dahil hindi niya akalaing matalino ang sanggol na dragon para maintindihan ang pananalita ng tao. Bigla siyang nagsimulang umiyak at humingi ng paumanhin kay Shiro sa pagsasalita ng bastos nang hindi napagtatanto ang kanilang ugnayan. Lumipad si Bee para payapain siya at natuwa si Tirish kaya niyakap niya ito. Agad na bumalik si Bee kay Shiro na nagtanong sa dalaga kung bakit niya gustong-gusto ng dragon. Tirish, sumagot na gusto niyang ipakita yun sa kanyang ina noon mismo. Dumating ang kanyang ama doon at namamangha si Shiro sa nakita niyang pagkabata at pagkagwapo nito at hindi siya makapaniwalang ito ang nobleng tumawag sa kanya. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang Lord Belmenent at binati si Shiro. Sinabi niyang marami na siyang narinig tungkol sa kanya. Umupo sila para magtsaa at humingi muna ng paumanhin si Belmenent sa inasal ng kanyang anak. Agad dumiretso si Clay sa usapan at tinanong kung bakit niya sila ipinatawag dito at sumagot si Belmenent na tungkol ito sa kanyang asawa. Gulat na gulat si Clay nang marinig ito at ipinaliwanag kay Shiro na ang asawa ni Belmenent ay matagal na nakaretay sa kama. Pinagtibay ng maharlika, sinasabing kamakailan lamang ay nakarinig siya ng usap-usapan tungkol kay Shiro na nagpagaling sa isang mahina at sakiting lalaki sa loob lamang ng isang araw at gusto niyang humingi ng tulong nito sa paggamot sa kanyang asawa. Pinag-iisipan nito ni Shiro at nararamdaman niyang kailangan niyang maging maingat sa paggamot sa babae dahil ang kanyang mahika ay sapat na makapangyarihan upang mapabago si Clay. Sinabi naman ni Belmenent sa kanya na gusto ni Tirish ng isang dragon para sa kanyang ina dahil naisip niya na kung may isang cute na nilalang na mananatili sa tabi niya, gaganda ang kanyang kalusugan. Nagsimulang manginig si Clay habang pinipigilan ang kanyang mga luha nang marinig ito at hindi man lang magawa iyon ni Bea. Nang makita silang labis na emosyonal, nakonsensya si Shiro kaya pumayag siya. Pero ayaw pa rin niyang sumugal. Gayunpaman, matapos mag-isip ng ilang sandali, nagpasya siyang iligtas ang buhay ng babae at tinanggap ang kahilingan. Inihatid ni Belmenent ang lahat sa silid ng kanyang asawa at natuklasan ni Shiro na napakaganda ng alikabok. Ang asawa ni Belmenent ay mukhang mapatla at labas na ang kanyang mga buto. Nagulat si Shiro nang makita siya at tinanong niya ang maharlika kung maaari niyang paliwanagin ang silid bago simulan ang paggamot. Nalaman niya na ang babae ay allergic sa sikat ng araw kaya nagpasya siyang eye scan siya sa mahinang ilaw. Nalaman niya na ang kanyang katawan ay may sapat na sakit na maaaring pagkaabalahan ng isang buong ospital sa paggamot sa kanya. Sinabi niya kay Belmenent na maaari niyang gamutin ang karamihan sa kanyang mga sintomas. Ngunit mayroong kondisyon na tinatawag na pagkalason sa Ivor na hindi niya alam. Nanahimik siya habang iniisip ang kanyang mga pagpipilian at pagkatapos ay tinanong ang maharlika kung nagtitiwala ba siya sa isang hindi kilalang adventurer sa buhay ng kanyang asawa. Nawala na ng pag-asa ang babae na gumaling at nais na lamang niya may akap ang kanyang anak na babae sa huling pagkakataon. Kaya nagpasya si Belmenent na sumugal at hilingin kay Shiro na iligtas ang kanyang asawa. Habang nakikiusap si Belmenent na iligtas si Mule habang tumutulo ang kanyang mga luha, tinanggap ni Shiro ang kanyang kahilingan.
Tanong ni Clay kay Shiro kung gagamitin niya ang parehong paraan upang pagalingin ang mahina. Babae, pero tumanggi siya. Ang paraan na ginamit niya kanina ay kumukonsumo ng maraming mana para pagalingin ang katawan, pero wala siyang ganun ngayon at malamang na mamatay siya kung gagamitin niya ang paraang iyon sa kanya. Nagpasya siyang gamutin muna ang kanyang mga sintomas, simula sa kanyang mahinang mga mata na sumasakit kahit na may kaunting sinag ng araw na pumasok sa silid. Ginagamit niya ang spell ng pagpapagaling sa kanyang mga mata, siguraduhin na hindi siya gumamit ng maraming mana ng sabay-sabay dahil makakasakit din yun sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagpapagaling sa mga mata, pinakiusapan ni Shiro si Mule na imulat ang mga ito. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at laking tuwa niya. Mas malinaw na ang kanyang paningin ngayon. Siya ay natutuwa na sa resulta na ito pero mas marami pang kayang gawin si Shiro. Kinukuha niya ang kanyang tungkod mula sa kanyang bag at gumamit ng isang salamangka para likhain ang buong silid sa isang pasada. Ang malakas na salamangka ay nagpalipad ng lahat ng dumi mula sa silid at binuksan ang mga bintana ng sabay. Habang bumubuhos ang sikat ng araw sa silid, tinatanong ni Belmenent ang kanyang asawa kung okay lang siya at nagsimula siyang umiyak habang sinasabi niya na hindi siya nasasaktan ng sikat ng araw. Habang ipinagdiriwang nilang dalawa ang masayang pangyayaring ito na may luha sa kanilang mga mata, napansin ni Shiro ang isang mayordomo at ilang mga katulong na nakatingin sa kanila mula sa likuran. Nararamdaman niya na may talagang kakaiba sa mayordomo at sinasabi kay Belmenent na dapat silang pumunta sa ibang lugar para mag-usap. Nang makarating sila sa silid-aralan ni Belmenent, ibinunyag ni Shiro na nagdurusa si Mule sa isang bagay na tinatawag na lason ng Ivor. Agad na napagtanto ni Belmenent na may sadyang nilalason siya, ngunit may isang bagay na mas ikinababahala niya kaysa roon. Sinabi ni Shiro sa kanya na dahil hindi niya alam ang mga detalye tungkol sa lason ng Ivor, hindi niya lubusang magagamot si Mule. Tinanong niya si Belmenent kung maaari niyang makuha ang panlaban dito mula sa kung saan at nalungkot ang Maharlika habang sumasagot na walang panlaban. Ang lason ng Ivor ay isang sinaunang lason na itinuring na nawala na sa paglipas ng panahon, at ang kaalaman tungkol sa panlaban ay nawala na rin. Sumagot si Shiro na kung may iba mang makakagawa ng lason ngayon, nananatili pa rin ang kaalaman, at dapat nilang subukang likhain muli ang lason para makahanap ng panlaban. Tugon ni Clay na hindi nga nila alam kung anong sangkap ang ginamit sa paggawa ng lason, pero bigla na lang, may naisip si Belmenent. Ibinunyag niya na ang mga ninuno niya ay nagtipo ng mahahalagang tala ng kasaysayan bilang libangan at maaaring mayroon dong impormasyon na kailangan nila. Gayunpaman, karamihan sa mga dokumentong iyon ay nasa isang sinaunang wika na walang nakakaintindi ngayon. Sa kabutihang palad, hindi yun problema kay Shiro, na ang kasanayan sa pagsasali ng wika ay nagpapahintulot sa kanya na isalin ang sinaunang teksto sa Japanese. Hindi pa rin niya alam kung aling mga libro ang makakatulong, kaya't ibinababa niya ang paghahanap sa mga keyword tungkol sa lason at nakakita ng isang libro na may impormasyon tungkol sa gayunpaman. Napagtanto ni Shiro na kakaiba ito dahil ito ay isang tala-arawan na isinulat ng isang taong nagngangalang Pola Pola, na nagsasabing siya ang pinakakyut na adventurer. Nagpasya si Shiro na lubos na magpanggap at umasta na parang isang nakakailang teenager habang binabasa ang tala-arawan. Ayon dito, natagpuan ni Pola ang isang malaking batong hugis pakpak ng kabayo malapit sa isang malaking lawa, at sa tabi ng bato, may mga kumikinang na gintong bulaklak. Agad na tinakpan ni Clay ang bibig ni Shiro bago pa siya makapagsalita ng mas maraming kabaduyan. At sinabi kay Belmenent na alam niya ang locus yung binanggit sa tala-arawan. Inilabas niya ang isang mapa at itinuro ang isang lawa sa labas ng teritoryo ni Belmenent na may estatwa ng Pegasus. Sinabi niya na maaaring matagpuan nila roon ang bulaklak na Ivor, ngunit sa kasamaang palad, ang lugar ay 5 araw ang layo kahit na sa pamamagitan ng karwahe. Sinabi ni Shiro na aalis na sila kaagad at sinimulan ni Belmenent ang paggawa ng mga kaayusan para doon, habang binabantayan sila ng nerd na butler at nagpadala ng isang kalapati. Samantala, naglagay si Shiro ng isang batong mahika na panangga sa labas ng silid ni Mule. Sinasabi kay Belmenent na ito ay upang protektahan ang kanyang asawa kung sakaling may tangkang saktan siya. Sa sandaling yun, dumating si Tirish na tumatakbo at humingi siya ng paumanhin kay Shiro dahil naging bastos siya kanina. Sinabi niya sa kanya na talagang masakit ang mga binitawan niyang salita, pero patatawarin niya siya dahil napagtanto niya ang kanyang pagkakamali.
Sinabi niya sa kanya na pagyamanin niya ang mahalagang kasanayan na pag-amin sa mga pagkakamali dahil makakatulong ito sa kanyang paglago bilang tao, at hiniling din niya na maglaan siya ng oras at pag-isipang mabuti ang mga bagay-bagay sa halip na magpadalos-dalos sa paghuhusga. Nangako si Tirish na gagawin niya yun, at pagkatapos ay sinabi ni Shiro na kapag wala na siya, maaaring subukan ng isang tao na siraan siya sa paningin niya sa pamamagitan ng pagsasabi na isa siyang kontrabida o manloloko. Gusto niya na ipaalam niya ito sa kanyang ama sa halip na maniwala sa kung ano ang sinasabi sa kanya, dahil makakatulong ito upang maiwasan ang anumang hindi magandang pangyayari. Sa gayon, sumakay sina Shiro at Clay sa kanilang mga unicorn at nagmadali patungo sa kanilang patutunguhan. Nagbigkas si Shiro ng mga mahika para bawasan ang bigat at dagdagan ang bigat sa kanilang lahat, at nagsimulang tumakbo ang mga kabayo ng mas mabilis kaysa sa inaasahan niya. Mabilis silang nakarating sa lugar, ngunit labis itong ikinadismaya ni Shiro. Ipinabatid sa kanya ni Clay na may isang maunlad na nayon dito noong huli siyang dumalaw, ngunit mukhang biglang lumala ang mga bagay. Umaasa si Shiro na hindi natuyo ang lawa dahil sa tagtuyot, ngunit tiniyak sa kanya ni Clay na napakalaki ng lawa para sumangga ng buo. Gayunpaman, ang lawa ay nasa mas kritikal na kalagayan pa kaysa sa mga nakapaligid na lugar. Mukhang marumi ang tubig, at may mga patay na puno sa loob ng lawa. Sinusuri ni Shiro ang lawa at natuklasan na nilason nito gamit ang isang lason na matatagpuan sa mga sungay ng Gar-Inod Buffalo Monster. Sinabi ni Shiro kay Clay na mukhang sinadya ng isang tao na lasunin ang lawa, ngunit bago pa siya makapagpaliwanag, dumating ang mga taga-baryo doon na handang harapin ang mga dayuhan. Tiningnan ni Shiro ang mahihina at natatakot na mga taga-baryo at nilapitan sila upang makipag-usap ng mapayapa. Sinabi niya na sila ay mga adventurer na nasa isang paghahanap upang mang-alap ng mga bihirang materyal, at hindi agad siya pinaniwalaan ng mga taga-baryo. Gayunpaman, nang ipakita ni Clay ang kanyang rank armband, agad na ibinaba ng mga taga-baryo ang kanilang mga sandata. Tinanong sila ni Shiro kung maaari nilang sabihin sa kanya ang higit pa tungkol sa kung ano ang nangyari dito. Pero biglang, bumagsak ang isang lalaki dahil sa panghihina. Napansin ni Shiro na napakagaan ng kanyang katawan at agad niyang hinala na kulang sa pagkain ang mga taga-baryo. Una siyang dinala ng mga taga-baryo sa kanilang baryo, na wasak dahil sa tagtuyot. Sinabi nila kay Shiro na 10 buwan na ang nakalipas nang biglang nalusan ang lawa at namatay ang mga isda. Ang tubig sa lupa ay masyado ring naging marumi para gamitin, at lahat ay nasa desperadong sitwasyon. Sa mismong panahong yun, dumating ang isang mangangalakal na nagngangalang Gosh sa baryo at nag-alok na iligtas ito kapalit ng gintong bulaklak na tumutubo malapit sa lawa. Ang lokasyon ng bulaklak ay isang sekreto na pag-aari ng kanilang baryo. Binantayan ng matagal dahil itinuturing itong banal na bulaklak. Gayunpaman, sila ay desperado at pumayag na bigyan si Gosh ng isang bulaklak bawat buwan kapalit ng 60 bar aisles ng tubig. Sapat na yun para inumin nila, ngunit hindi sapat para sa mga pananim, kaya naman nagugutom na ang mga taga-baryo ng matagal. Naiintindihan na ngayon ni Shiro ang sitwasyon at sinabi sa mga taga-baryo na si Gosh ay tila isang masamang tao. Ayaw nilang maniwala sa kanya dahil si Gosh ang tumutulong sa kanila. Ngunit sinabi ni Shiro na gamitin naman nila ang kanilang utak at isipin kung gaano kainahinala ang pagdating niya. Ibinunyag niya na ang lawa ay sinadyang nilaso ng isang tao, at walang ibang may sala kundi si Gosh. Humihingi ng nakal-alasong bulaklak kada buwan kapalit ng tubig. Nararamdaman ng mga taga-baryo na nawawasak ang buo nilang paniniwala nang marinig ito, ngunit galit na galit si Shiro. Ipinapangako niyang dudurugin niya si Gosh at ang kanyang masasamang balak mismo. Ngunit bago yun, nagpasya siyang tulungan ang nagugutom na mga taga-baryo. Hiniling niya kay B na gamitin ang kanyang mahika ng espiritu at lumipad ang sanggol na dragon sa ibabaw ng mga ulap, gamit ang kanyang mahika upang magpaulan. Matapos magkaroon ng kaunting ulan na nagbigay sa mga taga-baryo ng kaunting tubig at malaking pag-asa, sinabi ni Shiro kay B na huminto. Pagkatapos ay binigyan niya ang lahat ng instant shower dahil hindi pa sila naghuhugas sa ilang buwan na. Nagulat ang mga taga-baryo dito, ngunit hindi tumigil si Shiro at ginamit niya ang kanyang mahika upang ayusin ang kanilang mga bahay. Sunod, kinuha niya ang kanyang higanteng wok at nagluto ng masarap na nilaga para sa buong baryo. Nang mabusog ang lahat, nagpasalamat ang pinuno ng baryo kay Shiro, nagtatanong kung paano nila siya mababayaran.
Sumagot si Shiro na hayaan na lang siyang umani ng mga bulaklak na ivor dahil kailangan niyang maghanda ng panlunas agad-agad. Handa na ang pinuno ng baryo doon, ngunit habang nag-iisip siya tungkol sa isang bagay, dumating ang mga bata at sinabi kay Shiro na makipaglaro sa kanila. Sinabi ng pinuno sa kanila na umalis dahil abala sila ngayon, ngunit sinabi ni Shiro na ayos lang dahil gusto niyang makita ang mga bata. Umakto na malusog at mapaglaro. Sinusundan niya ang mga bata sa kanilang lihim na taguan, na isa lamang bodega kung saan kinukolekta ang mga bungang lides na tumutubo malapit doon. Ipinaliwanag ng pinuno ng mga bata na ang nectar lamang mula sa mga bulaklak ang matamis, at ang mga bunga ay napakaalat, kaya itinapon nila ang mga ito. Sinubukan ni Shiro na tingnan kung may mahahanap ang kanyang mga kasanayan tungkol sa bunga, ngunit isang blankong screen lamang ang lumabas. Gayunpaman, nakakita siya ng isang pamilyar na kulay brown na likido na umaagos mula sa mga bunga, at nang tikman niya ito, naalala niya ang lasa ng toyo na matagal na niyang hinahanap. Kasabay nito sa mansyon ni Belmenent, dali-daling pumunta si Tirish sa silid ng kanyang ina nang marinig ang tunog ng isang alarma. Bago pag-alis sa mansyon, naglagay si Shiro ng espesyal na mahikang alarma sa silid na babala kung may sino mang may masamang balak na tangkaing pumasok. Nagtataka si Tirish kung sino kaya yon, ngunit pagdating niya sa silid, nakita niya ang kaina-hinalang mayordomo na si Bernard doon. Natatakot siya sa kanya at sinabing lumayo siya, at nagtanong si Bernard kung anong nangyayari. Tinanong niya ito kung tinatangka nitong patayin ang kanyang ina, at kalmadong tanong ni Bernard kung bakit niya iisipin yon. Ibinunyag ni Trish na naglagay si Shiro ng alarma para malaman kung may masamang balak, at sinimulan siyang kutsain ng mayordomo. Sabi niya, ang mga adventurer ay walang galang, sakim na mga tao at hindi dapat seryosohin sila ni Tirish. Sabi niya na si Shiro ay pera lang ang habol, at naglalagay siya ng mag-agarang pero walang kwentang alarma para makakuha ng pera mula sa kanyang ama. Ayaw maniwala ni Trish sa anumang masama tungkol kay Shiro, pero tinatanong siya ni Bernard kung magtitiwala ba siya sa isang basta-bastang adventurer o sa isang mayordomo na tapat na naglingkod sa kanyang pamilya sa loob ng maraming taon. Nagpapanik ang dalaga dito, pero sa kabutihang palad, dumating si Belmenent sa tamang oras. Dali-daling lumapit si Tirish sa kanya at sinabing may importante siyang dapat iulat. Pinakinggan ni Belmenent ang magkabilang panig ng kwento ni Tirish at Bernard sa kanyang opisina, at sumang-ayon siya sa mayordomo na maaaring sinusubukan silang lokohin ni Shiro. Gayunpaman, totoo na pinagaling ni Shiro si Neil, at ang kanyang alarma. Nagpapahiwatig na si Bernard ay nagdudulot ng panganib sa kanya. Kaya naman, nagpasya siyang subukan ito. Ang punong mayordomo ay nagdala ng isang pitsyel ng tubig sa opisina ng mga sandaling iyon at si Bernard ay nataranta nang makita ito. Inabutan siya ni Belmenent ng isang baso, sinasabing wala siyang paraan para malaman kung sino ang tunay na kaaway, kaya sisimulan niya sa pagpapatunay ni Bernard ng kanyang kawalang sala. Sinabi niya kay Bernard na inumin ang espesyal na tubig na lagi niyang dala, inaangking mapapabilis nito ang paggaling ni Mule. Nagsimulang mag-alala ang mayordomo dito, at pagkatapos ay winisikan ni Belmenent ng tubig ang kanyang mukha. Si Bernard ay nagsimulang sumigaw, sinasabing lason ng tubig, ngunit lumalabas na si Belmenent. Nagbiro lang sa kanya, ininom niya ang tubig dahil ordinaryong tubig lang ito mula sa gripo, at ang lason na ibinibigay ni Bernard kay Mule ay naisara na. Pagkatapos, inutusan ni Belmenent ang kanyang mga gwardya na dalhin ang kriminal, at pagkatapos noon, binigyan siya ng punong katiwala ng isang liham na natagpuan nito sa silid ni Bernard kanina lang. Nagulat si Belmenent dahil ang liham ay nakasulat sa isang lihim na wika, at napagtanto niya na ang nasa likod nito ay talagang matalino. Kasabay nito, ang negosyante sa Gash ay pumunta sa nayon at nagsimulang kumatok sa pintuan ng pinuno. Nang lumabas ang isa sa mga taga-nayon para tingnan kung ano ang nangyayari, nagulat siya nang makita ang negosyante, na nagsasabing narito siya upang kunin ang bulaklak ng mas maaga sa pagkakataong ito. Una, sinabi ng taga-baryo sa kanya na isinasama ng pinuno ang ilang adventurer sa isang paglilibot, at pagkatapos ay naalala niya na ang bulaklak ay nakakalason. Sinabi niya sa Gash na hindi na nila ito maaaring ibigay sa kanya, at lumalabas na handa na ang negosyante para dito. Agad niyang tinawag ang kanyang mga tauhan, sinasabing tapusin na nila ito agad.